Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1931 hanggang 1940. Tama si Guyana, kung gusto nilang talunin ang Sage ng Kalaliman, kailangan nilang pakilyusan ang lahat ng pag-iral na maaaring pakilyusan. Hindi pa sila natatalo. Ang kapangyarihan ng Plain Lord ay ibinukod ng Abyss Sovereign, ngunit ang katawan ng sinaunang puno ng buhay ay naroon pa rin, sa Shrek Academy pa rin. Sa oras na ito, hindi na panahon upang isaalang-alang ang pagkonsumo, ngunit upang ituon ang lahat ng puwersa upang talunin ang isang malakas na kaaway pa rin. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at tahimik na naramdaman ang hininga ng sinaunang puno ng buhay sa gitna ng hiyawan ng karamihan. Hindi rin niya alam, sa pagkasira ng sub-tree ng buhay sa pamamagitan ng Abyss Sage, kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng sinaunang puno ng buhay. Ang hininga mula sa anak ng kalikasan ay lumabas, at naramdaman niya ang pagkakaroon ng sinaunang puno ng buhay. Sa susunod na sandali, isang mainit na hininga ang biglang dumating mula sa lahat ng direksyon. Ang mayamang berdeng halo ay kumakalat sa katawan ni Tang Wulan. Hindi lamang iyon, sa malayo, sa katimugang abot tanaw, sa direksyon ng panloob ng kontinente ng Daoluo, sa kalangitan, ang liwanag at anino ng isang malaking puno na may napakalaking payong na takip ay unti-unting nagdidikit. Nang bumaba ang berdeng halo sa lupa, malinaw na naramdaman ng bawat kawal na naruroon ang makapal na hininga ng buhay sa paligid niya, at lahat ng pagod at lamig ay nawala sa sandaling ito. Ito ay. Ang eksenang ito ay hindi lamang naramdaman ng mga sundalo sa pinangyarihan, kundi pati na rin ng mga tao sa bawat sulok ng Daoluo Federation. Bagamat hindi nila alam kung ano ito, makikita ng lahat na ito ay tiyak na isang magandang bagay para sa mga frontline na sundalo. Ano ang pinakamahalaga sa panahong ito? Ang pinakamahalagang bagay ay tiwala. Nagsimulang kumalat ang kasabikan, at na-refresh ang mood ng lahat. Tiningnan ni Tang Wulan ang projection ng sinaunang puno ng buhay sa di kalayuan, at hinigpitan niya ang kanyang mga labi. Hindi rin niya alam kung ano ang maaaring idulot ng sinaunang puno ng buhay. Ngunit naiintindihan niya na ang huling pagkakataon ay dumating na. Kung tutusin, may pagkakataon pa sila. 3 araw, malapit na. Sina Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo, ang panahong binili nila ng sarili nilang buhay, sa wakas ay nanalo ng pagkakataong ito para sa kanila. Halika, Panginoon ng Kalaliman. Nandito kami naghihintay sa iyo. Sa sandaling ito, nagkakaisa sa isip. Nagsimulang kumilos ang mga sundalo sa ilalim ng mobilisasyon ng mga opisyal, at lahat ng nakaraang depresyon ay nawala. Sa ilalim ng pagpapakain ng sinaunang puno ng buhay, bawat isa sa kanila ay puno ng sigla at nagsimulang maghanda ng mabilis. Bumuo ng isang linya ng depensa. At ang malalakas, naligo sa masaganang hininga ng buhay na hatid ng sinaunang puno ng buhay, nagsusumikap upang mapabuti ang kanilang sarili. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, dahan-daang bumukas ang isang magaan na pinto, at 2 matipunong figure ang lumabas sa maliwanag na pinto. Panay ang lakad nila at mahinahon. Nang makita sila, tuwang-tuwa si Tang Wulan, ipinapapak ang mga pakpak ng dragon sa likod niya, bumagsak sa lupa na parang gintong bulalakaw, at binati siya sa sarili niyang inisyatiba. 2 tito, nandito ka rin. Oo, ito ay lumabas sa tarangkahan ng liwanag, hindi ba ito talaga ang Sky Green Bull Python na si Daming at ang higanteng unggoy na si Erming, itong 2 nakaupo sa 10,000 beast platform, ang nangungunang Beast King. Sa mga tuntunin ng edad, maaaring hindi sila kasing husay ng Beast God Emperor Heaven, ngunit kung ang cultivation base ang pag-uusapan, hindi sila sa ilalim ng Beast God Emperor Heaven, pagkatapos ng lahat, lahat sila ay umiiral sa God Realm. Siya ay kapatid ng Diyos na si Haring Tangsan. Kung walang balat at walang buhok, ikabit ka. Bagamat ang Daoluo continent na ito ay nasira ng iyong mga tao, may bahagi pa rin tayo. Mahinang sabi ni Daming. Pagkatapos ay ibinaon ng kanyang tingin ang maskarang nakatatak sa daluyan ng Kalaliman. Kinaikit ni Erming ang kanyang mga mata kay Tang Wulan, Wulan, ikaw ang bahala. Huminga ng malalim si Tang Wulan at masiglang tumango. Mga ninuno. Nang makita ang pagdating ni na Erming, Yuan and Zhenchen, Yuan and Tiandang at iba pang miyembro ng Titan Great Ape Family ay dali-dali silang binati at bumati ng may paggalang. Ngumiti si Erming at kumaway sa kanila, not so much etiquette. Napakagaling ninyong lahat. Sa oras na ito, ang natitirang limit Daoluo sa panig ng tao ay halos kalahati lamang ng kung ano ang nasa tuktok, at ang quasi-god ay nalanta. Ang pagdaragdag ng 2 malalaking halimaw na hari ay walang alinlangan na nagdala ng kabuoang lakas sa isang mas mataas na antas. Ang mga nilalang na abyssal ay hindi masyadong malaking problema, tiwala silang harapin ito. Ang tanong lang ay kung mapipigilan ba niya ang prinsipe ng Kalaliman. Ang isang sage sa kailaliman ay sapat na upang sirain ang lahat. Tanging kung haharangen mo muna siya maaari mong mapanalunan ang huling tagumpay. Nakatuon ang lahat sa frontline at tahimik na naghintay. Sa pagkakataong ito, maging sina Shenbi Daoluo Yuguanzi at Mingjing Daoluo Zhanghuanian ay dumating din. Sa panahong ito ng digmaan, ang kahalagahan ng utos ay hindi na makabuluhan. Tumingin si Tang Wulan kay Guyana sa tabi niya. Sa oras na ito, ang kanyang pagtitiwala ay matagal nang nabuhay muli. Para sa kapakanan ng mga taong nakapaligid sa kanya, hindi siya pwedeng magpatalo.
Guyu, sa tingin mo ba gagana ito kung buksan ko pa ang isa pang selyo? O, buksan ang lahat ng mga selyo. Sa tingin ko, pagkatapos maabot ng katawan ko ang antas ng Diyos, dapat itong makayanan. Nagbago ang mukha ni Guyana, at mabilis siyang umiling at sinabing, hindi. Hinding-hindi. Naramdaman ko ang selyo sa loob ng iyong katawan. Napakalakas at napakatalino nito. Dapat itong iwan sa iyo ng iyong ama. Kailangan mong malaman, ito ang huli. Ang tatlong selyo ay ang tunay na kapangyarihan ng Golden Dragon King. Ito rin ang kapangyarihan ng iyong antas ng Diyos. Naabot mo na ang pangatlong antas ng lakas ng Diyos, kaya't naabot mo ang pangatlong antas ng lakas ng Diyos, kaya't naabot mo ang pangatlong antas ng lakas ng Diyos, kaya't naabot mo ang pangatlong antas ng lakas. Sa madaling salita, kung ngayon na mayroon kang isang posisyon, maaari kang maging isang paninirang puri ng Diyos na higit sa naunang emperador ng demonyo. Nakatago din sa huling dalawang sapin ang isang masamang bagay ay ang kapalaran ng iyong pag-agaw, kaya't hindi mo dapat buksan ang susunod na dalawang selyo, maliban kung ang iyong ama ay bumalik sa iyo at nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Tahimik na tumanggo si Tang Wulan. Sa sandaling ito, ang mga tinig ng dalawa ay lahat ay ipinarating ng kanilang banal na kamalayan, at sila lamang ang nakakarinig sa isa't isa. Biglang sinabi ni Tang Wulan, Guyu, hindi ka tao, hindi ba? Saglit na natigilan si Guyana at tumingin kay Tang Wulan, na may bahagyang pait sa gilid ng kanyang bibig. Ang pangungusap na ito, matagal mo na bang iniisip na magtanong? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, hindi mahalaga. Hindi mahalaga kung tao ka man o hindi. Ang alam ko lang ay asawa kita. Namula si Guyana, sino ang asawa mo? Hindi pa kita pinakasalan. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang kamay at sinabing, pagkatapos ng digmaang ito, magpo-propose ako sa iyo. Talagang gagawin ko ang pinakakahangahangang kapangyarihan ng kaluluwa para sa iyo at papakasalan kita sa aking tabi. Sabi ko, hindi na mauulit. Hayaan mo akong iwan mo ako. Tiningnan siya ni Guyana ng malalim, talaga bang iniisip mo kung hindi ako tao? Dapat ay nahulaan mo na ito. Tama, ako ang kalahati ng Dragon God, ang Silver Dragon King. Nagulat si Tang Wulan, may nahulaan ako, ngunit pagkatapos mong pakinggan, mayroon pa rin akong hindi kapani-paniwalang nararamdaman. Medyo lumabo ang mga mata ni Guyana, sa simula, noong ako ay naging matanda, nang ako ay naging near, may nangyaring mali. Malaki ang nawalan ng alaala. Kaya noong bata ka pa, nakita mo akong nawalan ng alaala. Ang iyong pag-aalaga, hayaang unti-unting mahubog ang pagkatao ni Nair, at nine-love din si Nair sa iyo. Pero kalaunan, ang taon na iyon ay unti-unting bumabawi si Nair. Nagsimula nang umiral ang personalidad ng malaya kung gusto ko siyang lunukan, at magbabayad din ako ng maraming pera, lalo na ang hindi mauubos na kaisipan kaya, nakipagpustahan ako kay Nier. Kung tutuusin, sa ibabaw ng pastahan na iyon, parang natalo si Nier, dahil matagal na akong nakasama mo. Pero sa totoo lang, nawala ako sa sarili ko. Dahil nahulog ang loob ko sa iyo. Kaya naman, nang sumanib si Nier sa akin, nasiyahan siya. At hindi man lang ako nang ahas na hayaan siyang sumanib sa akin ng totoo dahil sa takot sa iyong kalungkutan. Natahimik si Tang Wulan, nakikinig sa kanyang pagsasalaysay, may halo-halong lasa sa kanyang puso. Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Natatakot ka ba na walang pagkakataon sa hinaharap? Umiling si Guyana, hindi. Sa totoo lang, ngayon hindi ko matukoy kung ako si Guyu o Nair. O sa halip, pareho sila. Tutal, unti-unti na nating nakumpleto ang pagsasanib. Pero alam mo, pagkatapos ng pagsasanib ano ang mga pagbabagong nangyari sa akin? Natigilan si Tang Wulan, ano ang pagbabago? Ngumiti si Guyana, mas mahal kita. Nagsasapawan ng pagmamahalan ng dalawang tao. Siguro ito na ang huling laban natin. Kaya, maniwala ka man o hindi, sasabihin ko sa iyo. Para sa iyo, handa akong isuko ang buong mundo. Tumawa din si Tang Wulan at niyakap siya, gusto ko ring sabihin sa iyo, para sa iyo, handa akong mahalin ang buong mundo. Ipinikit ni Guyana ang kanyang mga mata, at sa kanyang mahahabang pilak mata, tumulo ang mga patak ng malinaw na kristal na luha. Niyakap niya ito ng mahigpit, marahil, ito na ang huling pagkakataon. Ang malalim na ugong ay umalangaw-ngaw sa dulong hilaga, at ang lupa ay nagsimulang bahagyang manginig. Sabay na itinaas ni Tang Wulan at Guyana ang kanilang mga ulo at tumingin sa malayo. Ang pilak na maskara ay nagsimulang manginig, at ang pilak na ilaw ay marahas na umikot. Darating na ang oras. Ang huling labanan ay dumating na sa wakas. Tumayo ng tuwid si Guyana, ang Silver Dragon at ang armor ng labanan ng Wulan ay nagmamay-ari sa kanyang katawan, at hinawakan ng Silver Dragon Spear ang kanyang kamay. Ang huling patak ng luha ay dahan-daang tumulo, naging mga ice crystal sa sobrang lamig at bumagsak sa lupa. Hinawakan ni Tang Wulan ang kawalan ng kanyang kanang kamay, ang ginintuang glow ay nakasisilaw, at ang Poseidon Trident ay nahulog sa kanyang palad. Ang malalakas na tao ng sangkatauhan ay naglabas din ng kanilang sariling mga sandata sa labanan. Ang mga mandirigma ng sangkatauhan ay gumawa ng mga huling paghahanda. Hiss! Isang malakas na huni ang tumunog, at isang asul na tumatahol na basag ang lumitaw sa harapan ng pilak na maskara sa di kalayuan. Sa susunod na sandali, ang malaking pilak na ilaw ay biglang nawala na parang low tide.
Ang may yelong mukha na Sage Sovereign of the Abyss ay lumabas mula sa lupa hakbang-hakbang, na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Sa 3 araw, ito ay ganap na na-sealed sa pamamagitan ng paraan ng spatial cascading sa loob ng 3 araw. Tinataka ng maliliit na tao. Naantala ang kanyang oras upang makumplito ang kanyang ideal na God Realm, na naging sanhi ng pagunlad ng galit ng Abyss Sovereign. Nakita na niya si Tang Wulan na hindi patay sa malayo, pero ano? Sa harap ng Heavenly Sacred Crack ang Abyss Halberd, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Mababago ba nito ang kapalaran kung ito ay ipinagpaliban ng 3 araw? Ang sinaunang puno ng buhay sa di-kalayuan ay nasa ilalim na ng kanyang tingin. Ang malakas na hininga ng buhay sa larangan ng digmaan ay tumagos, bahagyang sumasalungat sa kanyang hininga. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, ang lahat ng ito ay malayo pa rin sa sapat. Maliit pa ang tao. Tang Wulin, sa sandaling ito, isang hiyawan ang biglang umalangaw sa mga manunood. Ito ay malinaw na ipinapadala sa pamamagitan ng Soul Guide loudspeaker. Si Tang Wulan, na pinipilit ang buong katawan, ay haharap na sa Saint Monarch of the Abyss, na hindi malay na natigilan. Sino ang tatawag sa kanyang sarili sa oras na ito? Sa susunod na sandali, isang kulay rosas na liwanag at anino ang tumaas sa kalangitan sa tuktok ng malayong bundok, at sa susunod na sandali, ang dibidendo ay naging isang maningning na gininto ang pula, tulad ng isang nagniningning na bahaghari, at lumipad ng diretso sa direksyon ng Abyss Sage. Kasabay nito, naroon din ang kanyang mga iyak na nasasakal, mahigpit, ayaw ngunit walang prinsipyo. Mahal kita. Huwag, biglang nagbago ang mukha ni Tang Wulan, at tumili siya. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang Abyss Sage ay biglang kinontrata ang kanyang mga mag-aaral, at hindi sinasadyang iwinagayway ang Heavenly Sacred Abyss Halberd sa kanyang kamay, ang gintong pulang ilaw ay dumating ng napakabilis. Halos mahilaw na. Tinamaan ng Heavenly Sacred Abyss Halberd ang gininto ang pula ng walang katulad na katumpakan, at sa susunod na sandali, isang hindi pa naganap at walang katulad na pagsabog ang sumabog. Dagandong. Kahit na malayo sila sa screen, ang mga taong sumunod sa labanan sa malaking screen sa bawat sulok ng Daoluo Federation ay nabulabog sa biglang paglitaw ng nakakapanghinang dagandong. Kung tungkol sa hukbo ng tao sa larangan ng digmaan, halos agad na nawalan ng pandinig ang lahat. Napakagandang eksena. Anong marahas na pagsabog? Agad na tumaas ang malaking ulap ng kabute kasama ng walang kapantay na liwanag at init na iyon, na nagpapaliwanag sa buong larangan ng digmaan. Maging ang lilang araw sa kalangitan ay tila lumabo sa sandaling ito. Sa isang iglap, lumabo ang mga mata ni Tang Wulan. Siyempre alam niya kung sino yun at kung anong klaseng pag-atake iyon. Ang pangalan ko ay Ling Zikhen, maaari mo akong tawaging Direktor Ling. Ako ay mula sa Tangmen Soul Guidance Artillery Shell Research Center. Kumusta Direktor Ling, maligayang pagdating sa Shrek. Labis akong hindi nasisiyahan sa pagpapadala sa akin dito ng walang anumang paliwanag. Bagamat ikaw ang master ng Tang Sect, alam mo ba kung gaano kahalaga ang pananaliksik na ginagawa ko ngayon? Gusto kong muling ayusin ang aking pag-iisip, ngunit hindi ko alam kung gaano ito katagal. At ang aming pananaliksik ay isinagawa ng higit sa 110 mga siyentipiko sa loob ng buong 3 taon. Bilang isang mahusay na direktor, ang aking pinunong siyentista. Makakaapekto sa pagunlad ng pananaliksik, sana ay mabigyan ako ng makatwirang paliwanag. I'm very sorry, Director Ling, hindi ko talaga alam na nagsasaliksik ka, dahil may napakahalagang bagay na nangangailangan ng iyong tulong, kaya kinuha ko ang kalayaan na imbitahan ka. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng hangin ang ginawa ng 2 korona para maging sect master ka. Wala man lang dugo. Ano ang masasabi mo na isa kang lalaking mukhang mabait? Isa kang kapatid. Sige, mag-usap tayo dali, may gagawin ako. Pagtapos nito, kailangan kong bumalik agad. Bibigyan kita ng kalahating araw, hindi 3 oras. Sa tingin ko ay wala kang mas matagal para malutas ko ang problema. Pinuprotektahan ng lahat si Zichen at maghanda para sa labanan. Wulan, tulungan mo akong patatagin ang pagkakabit ng baril. Napakabaliw mo. Time is urgent. I don't need my mech as a gun mount. It's too late to modify it. Do you think modification is such a easy thing? Halika, pumunta ka sa likod ko at tulungan mo akong stabilize ang gun mount. Magiging napakalaki ng recoil, kaya humanda ka. Ano? Natatakot ka ba? Wala itong kinalaman sa pagiging matakot, paano mo hindi gaanong inaalagaan ang iyong katawan? Walang kinalaman kung pahalagahan mo ang iyong sariling katawan. Bilang isang siyentipiko, isinasaalang-alang ko lamang ang rate ng tagumpay. Gamit ang aking katawan bilang isang kuta, ako ay mabuti sa mahabang panahon. Dahil naglakas loob akong sabihin na ako ang pinakapamilyar na monomer sa mainland ngayon. Ang mga tao sa ubod ng pinagmulan ng positibong sirkulasyon. At ang pundasyon ng Eternal Kingdom ay ito. Ito ay ginagamit kaysa sa kung ano ang gusto mo, kung ito ay orihinal. Ito bilang isang pangmatagalang super sandata, kung gayon kailangan mong ang nag-iisang katawan ay tulad ng ubod ng gabay ng kaluluwa. Ano ang problema? Ibig sabihin, ang kabuuang kaligtasan ay napabuti ng malapit sa 20%. Bakit? Bakit hindi ka na nagsalita? Zichen, sobra ang bayad mo. Sa tingin mo halimaw ako.
Isang baliw na babae. Hindi ko akalain na isa kang halimaw. Sa puso ko, isa kang kagalang-galang na siyentipiko. Napakalaki ng binayaran mo para sa iyong pagpupursage. Ikaw ang ipinagmamalaki ng buong Tang sect. Pero babae rin ako. I also long for what a normal woman wants. Kahit paminsan-minsan ko lang naaalala, babae pa rin ako kung tutuusin. Ang Eternal Heaven Canon ay handa ng ilunsad. Tangulan, patatagin ang kanyan. Ang mga eksena ng nakaraan ay nakikita pa rin, at sa sandaling ito, ang babaeng puno ng tiyaga at paninindigan at labis na masigasig sa pananaliksik ng teknolohiya ng paggabay ng kaluluwa ay wala na. Hindi na niya mailunsad muli ang Eternal Heaven Canon, kaya ang pinili niya ay ganap na baguhin ang sarili, ang katawan na nagdala ng Eternal Heaven, tungo sa isang totoong nakapirming nakamount na soul-guided cannonball sa antas ng pagpatay sa Diyos. Ginamit niya ang kanyang buhay bilang presyo upang mailabas ang pinakamalakas na sandata na binuo ng Human Soul Guide Technology sa kailaliman. Pagkatapos ng lahat, itinuring niya pa rin ang kanyang sarili bilang ang walang hanggang langit, at ang kanyang mga pagsisikap ang nagbigay sa walang hanggang langit ng pangalawang pagkakataon na palayain ng sunod-sunod. Sa mahalagang yugtong ito ng huling labanan, ang gayong pagbaril ay talagang napakahalaga para sa mga puwersa ng koalisyon ng tao. Tang Sect, Direktor ng Soul Guidance Weapon Research Institute, Ling Zikhen, mahulog. Napuno ng maapoy na liwanag ang buong lagusan sa kailaliman, dahil sa malakas na liwanag, hindi eksaktong makita ng Federation Army kung ano ang nangyari sa nakakatakot na pagsabog. Tanging ang maliwanag na ilaw lamang ang pumuno sa larangan ng paningin. Ang marahas na shockwave ay tumawid, kahit na ang F ay malayo pa, ang protective shield ay ganap na nakabukas, ngunit ito ay patuloy na umuuga. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakahuling sandata ng sangkatauhan. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan para sa parehong frontline na hukbo at ang mga taong sumisigaw para sa kanila. Nakatanggap ang Federal Assembly ng abiso mula sa frontline sa susunod na sandali at alam kung ano ito. Isinasaalang-alang ang sarili bilang isang kanyan, at itinapon ang walang hanggang kaharian ng langit sa kalaban, anong lagnat ng kamatayan ito. Tumagal ng mahigit 10 minuto ang pagsabog bago unti-unting hamupa ang nakakasilaw na liwanag. Ang Eternal Kingdom ay tinatawag na God-killing level fixed-mounted soul-guided cannonball, iyon ay dahil ang kapangyarihan nito ay talagang may kakayahang makipaglaban sa paninirang puri ng mga Diyos. Ito mismo ang pinakamalaki sa lahat ng tatlong God-killing level fixed-mounted soul-guided artillery shell. Ang katawan nito ay sumabog, at ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa naunang sinag ng liwanag. Nag-iinit ang mga mata ni Tang Wulan, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Napakagat ng labi niya, at sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip niya. Hindi maaaring hayaang mamatay si Ling Zikhen ng walang kabuluhan. Tara na! Sumigaw si Tang Wulan, hinayla ang Silver Dragon Princess na si Guyana, at ang dalawa ay bumangon sa hangin ng sabay, dala ang maliwanag na ginto at pilak na liwanag, bago tuluyang matapos ang pagsabog, dumiretso sila doon. Sumugod sa apoy. Ang hangin ay nawawala ng oxygen dahil sa marahas na pagkasunog, at ito ay nagiging sobrang init. Ito ay isa ng pangkalahatang pag-iral sa pinaghihigpitang lugar ng mga tao, ngunit sina Tang Wulan at Guyana ay nakatuon pa rin ang kanilang sarili dito ng walang pag-aalinlangan. Ang dalawa sa kanila ay konektado, at ang dalawang sinag ng liwanag ay nakaproject mula sa kanilang mga kamay, ito ay ang Golden Dragon Spear at ang Silver Dragon Spear. Ang dalawang malalaking artifact ay bumagsak sa marahas na pagsabog na may maliwanag na liwanag. Biglang nag-init ang katawan ni Tang Wulan at Guyana sa susunod na sandali, at ang walang kapantay na malaking enerhiya ay agad na dumobble sa kanilang mga katawan. Iyon ay tiyak mula sa paglunok ng dalawang magagandang artifact. Walang oras na nataman nito ang mga nilalang sa kailaliman ng labis kaysa sa sandaling ito. Kahit na ang mga king level at emperor level powerhouses ay maaaring hindi makayanan ang kapangyarihan ng walang hanggang langit. Pagkatapos ng 3 araw ng pagsasaayos at muling pagsilang, isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ang muling isinilang sa ilalim ng buong suporta ng Abyss Holy Monarcha. Sa sandaling iyon, tumalsik ito palabas. At ang walang hanggang kaharian ay dumating sa panahong ito. May isip na sa malaking pagsabog na ginawa nito, kung gaano karaming abyssal na nilalang ang naging pulbos. Kahit na ang Abyss Channel, sa biglaang malaking pagsabog na ito, limitado ang dami ng Abyss energy na maaaring lumunin at masipsip pabalik. Kahit na ang Sage of the Abyss, sa oras na ito, dahil siya ang nasa ubod ng pagsabog, wala siyang panahon para pangalagaan ang iba pang mga bagay. Ang Golden Dragon Spear at ang Beyond Dragon Spear ay pumasok sa ubod ng pagsabog, lumunok at sumisipsip ng malaking halaga ng abyssal energy, at ibinalik kina Tang Wulan at Guyana. Lalong tumaas ang energy nilang dalawa. Kapansin-pansin, ang projection ng sinaunang puno ng buhay sa malayo ay nagsimulang maging malinaw. Isang mas malakas na hininga ng buhay ang bumalot sa lupa. Ang nakakalokang dagandong at dagandong ay narinig na lamang ng dalawang nakakatang na dagandong. Dalawang sinag ng liwanag ang bumaril pabalik, eksaktong dalawang matutulis na sibat. Kinuha ni Tang Wulan at Guyana ang kani-kanilang mga divine tool, at isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa sumasabog na core. Kayo, mamamatay kayong lahat, masisira ang lahat.
Halatang medyo nahihiya ang hitsura ng Abyss Sage, nakakalat ang buhok sa likod, hindi na maayos at maayos, ang orihinal na gwapong mukha ay kalmado at hindi nagmamadali, ngunit ngayon ay mas kaunti pa. Mga peklat sa kalsada. Punit-punit na rin ang damit niya sa katawan. Malinaw, kahit na sa kanyang lakas, sa kaibuturan ng pagsabog ng teroristang sandata ng Eternal Heaven, siya ay natroma pa rin sa isang tiyak na lawak. Hindi nag-atubili sina Tangwulan at Guyana na ilabas muli ang Dragon God Transformation. Ang dalawang kulay ng ginto at pilak ay pinaghalo, at sa pagsabog ng maningning na apoy, ang dalawang figure ay nag-overlap sa isa't isa, at ang aura ng Dragon God na mas malakas kaysa dati sa larangan ng digmaan. Si Tangwulan ay naging Mar-Angel na Diyos ng Dragon, ang Silver Dragon Spear at ang Golden Dragon Spear ay tumaas sa kalangitan, naging dalawang sinag ng liwanag na umiikot sa kanyang katawan na parang mga satellite. Ang gintong trident ay tumagos mula sa kawalan, at kaagad, ang bundok ay bumulong at ang parang tsunami na enerhiya ay sumabog, na nilamon ito patungo sa Abyss Sage. Sa oras na ito, bumuga ng apoy sa kanyang mga mata ang pantas ng kalaliman, halatang umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Hindi niya akalain na pagkatapos niyang bumaba sa Daoluo Continent Plain, siya pa rin ang masasaktan. Noon pa man ay labis niyang pinahahalagahan ang kanyang katawan, at kung gusto niyang lumayo pa at umakyat sa kaharian ng hari ng Diyos, ang kanyang katawan ang pinakamahalagang bahagi. Ang pinsalang ito ay tiyak na ipagpaliban ang oras para sa kanya upang maging hari ng mga Diyos, at maaaring mayroong ilang mga butas na haadlang sa kanya na maabot ang pinakaperpektong estado. Paanong hindi ito magagalit sa kanya? At ngayon lang, ang Golden Dragon Spear at Silver Dragon Spear ay nakalunok ng malaking halaga ng abyssal energy, dahil wala siyang oras para sa kanya, kaya napapanood niya lang silang matapos. Para sa Abyssal Sage, lahat ng abyssal energy ay masasabing bahagi niya. Ang paglunok, nangangahulugan ito na ang kanyang kapangyarihan ay humihina. Ang pagpunta sa Daoluo Continent ay upang lunukan ang lahat ng enerhiya ng buhay dito, at bumuo ng sarili mong God Realm batay sa Daoluo Star. Hindi pa niya nalulunok ang buong lakas ng buhay ng Daoluo Continent, sa kabaligtaran, nawalan siya ng maraming enerhiya sa bangin, na ikinagalit niya ng husto. Sa mga oras na ito, wala na siyang game mentality na pusa at daga, gusto na lang niyang tuluyang sirain ang lahat ng nasa harapan niya at lamunin ang lahat na kayang lunukan ng eroplanong ito sa pinakamabilis na bilis. Ang Heavenly Sage Splitting Abyss ay bumagsak pasulong, at ang enerhiya tulad ng mga alon ay natural na pinutol niya gamit ang isang halberd. Sa level niya, wala nang skill ang mahalaga, it was absolute speed plus absolute strength. Nanginginig ang kanyang katawan, ang Abyss Sovereign ay nakarating na sa harap ni Tangwulan, ang Heavenly Sage Crack ang Abyss Halberd ay buong tapang na kumaway, at dumiretso kay Tangwulan para pugutan ng ulo. Pinukaw ni Tangwulan ang Sigod Trident sa kanyang kamay, at sa parehong oras, sa isang bahagi ng kanyang katawan, sa nakaraang karanasan at mga aral, natural na hindi niya madaling ilantad ang kanyang katawan sa gilid ng Heavenly Sage Rift Abyss. Kapag sumabog ang figure ni Tangwulan sa gitna ng malupit na tunog ng kaluskos, ngunit hindi siya natamba tulad ng huling beses na lumaban siya. Sa katawan ni Tangwulan, ang siyam na kulay na kaliskis ay kumikislap, at ang ibabaw ng kaliskis ay naging hugis salamin. Hindi lang iyon, may patong din ng kakaibang gintong liwanag sa buong katawan niya. Ang gininto ang daloy ng liwanag na ito ay bumuhos, na nagtutulak sa kanyang katawan upang umatras, at kasabay nito, ito ay isang sagradong bitek sa kalangitan. Bahagyang lumalaban ang liwanag ni Yuan, at ang lakas ni Tangwulan ay tumaas ng husto. Nang iwagayway niya ang gintong trident, damaloy ang gintong halos sa kanyang braso. Nang siya ay maitaboy, ang gintong liwanag ay makapal na nakatikip sa kanyang buong katawan upang labanan ang resulta ng banggaan, na napakahimala. Ang pagsira sa ikalabing-anim na selyo ng Golden Dragon King ay nangangahulugan na si Tangwulan ay may ikawalong gintong singsing na kaluluwa, at ang ikawalong gininto ang aura ay nagdadala sa kanya ng kapangyarihan mula sa dugo ng Golden Dragon King, na tinatawag na Golden Waterfall. Ang Golden Dragon King ay may ilan sa pinakamakapangyarihang kakayahan, dalawa sa mga ito ay tinatawag na isang atake at isang depensa. Ang kakayahang umatake ay nangangailangan ng lahat ng mga seal na ma-unlock upang makuha. At ang kakayahang ito ng depensa ay eksaktong gintong talon na ipinapakita ni Tangwulan sa kanyang harapan. Upang maging tumpak, ang Golden Waterfall ay dapat tawaging Golden Dragon Waterfall. Ito ay hindi isang purong defensive spirit skill, ngunit isang coexistence ng depensa at tulong. Mayroon itong espiritualidad ng tagapagtanggol, at ito ay isinama sa longgang, at kasama ng kakayahan ng bloodline ng Golden Dragon King na magkaroon ng mga katangian sa antas ng Diyos, kapag si Tangwulan ay nakatagpo ng panganib, maaari itong gumawa ng pinakatamang tugon sa unang pagkakataon. Nang makitang nabigo siyang pahirapan si Tangwulan ng halberd, nagulat din si Saint Monarch of the Abyss. Matapos makumplito ang Dragon God Transformation sa pagkakataong ito, halatang mas malakas ang kalaban. Dahil dito, hindi napigilan ng Sage of the Abyss na makaramdam ng kaunting pagkamangha. Bagamat may malaking pagkakaiba pa rin sa kanya, at least, may kakayahan ang kalaban na nasa harapan niya na makipaglaban sa kanya sa maikling panahon. Ang pakiramdam na ito ay hindi kahanga-hanga. Para sa Sage of the Abyss, hinding-hindi siya papayag na magkaroon ng anumang aksidente.
Sa hindi inaasahan, ang dalawang kabataang nasa harapan nila ay magkakaroon pa rin ng ganoong paglaki kapag hindi sila tunay na maaaring maging mga Diyos. Hindi maaaring hayaan silang magpatuloy sa paglaki. Ang mga mata ng Sage Monarch of the Abyss ay biglang naging malalim, nang walang tigil. Naabutan na niya ang katawan ni Tanghulan sa isang iglap, at ang sagradong crack ng Abyss ay muling naputol. Sa harap ng ganap na bilis at lakas, imposibleng umiwas. Sa sandaling pagbaril ni Saint Monarch of the Abyss, halos ang kapangyarihan ng langit at lupa ay kailangang gamitin para dito, at hindi maiiwasang maiwasan ito. Pinili muli ni Tanghulan ang Sigod Trident. Sa malupit na dagandong, muli siyang nataboy. Sinamantala ng Heavenly Sacred Rift Yuan ang pagkakataon na mag-isa. Sinamantala ng Golden Dragon Waterfall sa Tanghulan ang uso at itinulak ang kanyang katawan para umiwas sa gilid. Sa parehong oras hanggat maaari upang labanan ang gilid na dala ng Heavenly Sage Rift Abyss. Ang banal na kapangyarihan ng Abyss Sovereign ay napakalakas kaya pagkatapos ng dalawang banggaan, ang mga braso ni Tanghulan ay ganap na nanginginig. Bagaman ito ay mas mahusay kaysa sa huling beses na naglaro siya laban dito, alam din niyang hindi pa rin ito sapat. Napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan niya at ng Sage Monarch of the Abyss. Puff! Nilabanan lang ng Golden Dragon Waterfall ang bahagi ng matalim na gilid, at naroon pa rin ang matalim na gilid ng Heavenly Sage Rift ng Abyss, na nagbukas ng malaking butas sa Golden Dragon Moon language. Ang kakayahan ng Heavenly Sacred Rift Abyss na huwag pansinin ang mga depensa ay talagang masyadong dominanti, at ang 4-character battle armor ay talagang walang gaanong epekto sa harap nito. Muling bumulwak ang dugo. Nang makita ang eksenang ito, hindi mabilang na mga bulalas ang umalingaw sa mga bibig ng mga tao. Walang alinlangan na sina Tanghulan at Guyana ang huling puwersa na lumaban sa pantas ng kalaliman. Ngunit sa sandaling ito, sa kalangitan, isang berdeng ilaw ang pumutok sa kalangitan, na nagniningning kay Tanghulan halos sa sandaling siya ay nasugatan. Ang liwanag ay kumislap, ang sugat ay gumaling, at maging ang matalas na enerhiya sa katawan mula sa Heavenly Sage Rift Abyss ay natangay sa isang iglap. Nawala rin ang panginginig ng braso, at halos maibalik ito sa pinakamabuting kalagayan sa isang iglap, na parang nabuhay na muli sa lugar. Ang trident ni Poseidon ay walang pakundangan na sinaksak, ipinagbawal ang ordinaryong at Dragon King. Ang nakakatakot na puwersa ng pagsabog ay biglang hamampas sa harap ng Abyss Saint Monarch na may napakalaking impact, at ginamit ng Abyss Saint Monarch ang Heavenly Saint Split ng Abyss para harangin. Sa malalim na dagandong, napaatras talaga siya. Alam mo, ito ang unang pagkakataon na nilabanan siya ni Tanghulan at Guyana mula nang lumaban sila sa Abyss Sovereign. Ang sinaunang puno ng buhay sa wakas ay kumilos. Bilang ubod ng buhay para sa buong Daoluo continent. Malinaw nitong alam kung gaano kahalaga ang kinalabasan ng labanang ito. Kumuha ng isang shot ang layo mula sa oras upang matulungan ang Dragon God. Ang Abyss Sovereign ay naitaboy saglit, at pagkatapos ay naging galit na galit. Ang Heavenly Sage Rift Abyss ay kumikinang, kasing linaw ng isang malaking malalim na asol na kristal. Kapag muli itong naputol, maging ang mga mata ng Abyss Sovereign ay nagiging dark blue. Ang trident ni Tanghulan Sigod mula sa Dragon Emperor Chong ay naging Forbidden Universe at Dragon Emperor Extinction. Head to head. Dahil imposibleng makaiwas, gamitin ang pinakadirektang paraan para makabangga. Boom! Sumabog ang figure ni Tanghulan. Sa pagkakataong ito, isang malaking sugat ang lumitaw sa kanyang katawan na halos maputol ang kanyang buong katawan sa dalawang bahagi. Walang duda na ito ang tunay na kapangyarihan ng pag-atake ng Abyss Sovereign. Bago ito palitan, ang suntok na ito lamang ay sapat na upang makapasok si Tanghulan sa isang estado ng kamatayan. Ngunit sa oras na ito, nasa likod niya ang suporta mula sa sigla ng buong Daoluo continent. Ang makinang na berdeng ilaw ay bumagsak kay Tanghulan na may walang katulad na katumpakan, na ginawa niyang agad na nabawi ang kanyang kaluluwa. Halos gumaling ang sugat ng lumitaw ito, at nasa pinakamagandang kondisyon pa rin ito. Muling bumukas ang trident ng Poseidon at nilusob ang Abyss Sovereign. Hindi inaasahan ng Sage Monarch of the Abyss na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Sa oras na ito, hindi lamang siya nagalit, ngunit medyo nalulumbay din. Medyo nakakainis na talunin ang undead na kalaban. Kahit na alam niya na para maayos ang attack power mula sa Heavenly Sage Rift Abyss, ang life energy na kailangang bayaran ng sinaunang puno ng buhay ay napakalaki din. Gumugol ng ilang oras upang pumatay, at kapag ang kabilang partido ay hindi mapanatili, sa kalaunan ay maaari niyang patayin si Tanghulan. Ngunit ang oras na kinakailangan ay hindi kalahati at kalahati. Sa oras na ito, ang Dragon God transformation ni Tanghulan at Guyana, na may suporta ng sinaunang puno ng buhay, ay halos tulad ng isang piraso ng brown na candy, na nakasalikop sa sarili. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, at ang Abyss Sovereign ay malamig na bamantong hininga, napakabuti. Sa tingin mo ba, sa ganitong paraan lang mapipigilan ang upuang ito sa pagsulong? Habang nagsasalita, tumawid siya sa Heavenly Sage Rift sa kanyang kamay at muling pinaalis si Tanghulan. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang napaka-divine tool sa kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo, at sa kanya, ang madilim na asol na liwanag ay mabilis na lumabas at dumiretso pababa. Abyss Reorganization.
Ang liwanag ng walang hanggang langit ay sumabog, sa oras na ito, ay naging napakadilim, at unti-unting nawala. Isang abyss channel exit na sumabog at halos nadobol ang nalantad, ngunit kahit isang nilalang sa kailaliman ay wala na. Maaaring isipin ng isa kung gaano ito sumasabog. Ngunit sa sandaling ito, na sinamahan ng tawag ng Abyss Holy Monarcha, isang malaking madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa Abyss Channel. Nang lumitaw ang malaking sinag ng liwanag na ito, ang mukha ng sage sa kailaliman ay nagpakita ng malupit na tingin. Ang mukha ni Tang Wulan ay naging solemn na, at malinaw niyang naramdaman na sa madilim na gininto ang sinag ng liwanag, mayroong napakalakas na abyssal na enerhiya, at mayroong maraming abyssal aura. Malinaw, bagamat pansamantalang hinarangan ng Eternal Kingdom ang abyssal plane, hindi talaga ito masisira ng husto. Nang bumaba ang upuan na ito sa mundong ito, ang lahat ng panggigipit ng eroplano ay wala na, ibig sabihin, ang upuan na ito ay maaaring magdala ng kapangyarihan ng buong kalaliman dito. Kasama rin dito ang kapangyarihan ng muling pagsilang ng kalaliman. Bagamat, ang paggawa nito ay ubusin ng maraming pera, ngunit kung ihahambing sa paglunok sa dawluo na eroplanong ito, ang kaunting paggamit ng background ay wala. Gayunpaman, ang gusto mong makita ang aking pansamantalang upuan ay wala. Hokbu. Sa sandaling bumagsak ang tinig ng Abyss Sage, sa napakalaking dark golden light beam, libu-libong nilalang na abyssal ang nag-spray out tulad ng mga celestial na bulaklak, at sabay-sabay na nagmamadaling lumabas sa lahat ng direksyon. Ang mas ikinagulat ni Tang Wulan ay nasa maraming nilalang sa kailaliman, mayroong ilang pamilyar na figure. Abyss Spirit Dragon King, Spirit Emperor. Ang hari ng kailaliman na itim na emperador, ang itim na emperador. Ang Emperor Lai, Emperor Hua, Emperor B, Demon Emperor at iba pang Abyss Emperors na malinaw na napatay sa labanan noon, ay hindi inaasahang lumabas sa napakalaking dark golden light column na isa-isa. Bagamat kumpara sa mga nauna, ang muling pagsilang ng mga Abyss Emperor sa oras na ito ay medyo hindi gaanong maliksi at karunungan, ngunit ang energy aura na nagmumula sa kanila ay hindi naman mahina. Ang kapangyarihan ng Abyss Sovereign, ang kapangyarihan ng buong Abyss Plane, sa sandaling ito, lahat ay dumating ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Tang Wulan ang eksenang ito, ang kanyang mga mata ay ganap na naging siyam na kulay, at wala na siyang mahanap pang pagkakataon. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Abyss Sovereign matatapos ito. Ang isang bilog ng siyam na kulay na aura ay umilo, at ang sariling hininga ni Tang Wulan ay tumaas din sa sukdulan sa isang iglap. Tila naramdaman niya ang kanyang pagbabago, at ang isang liwanag mula sa sinaunang puno ng buhay sa dikalayuan ay natano at nagniningning sa kanya. Walang katiyakang bagyo. Ang pantas ng kalaliman ay sumingot ng malamig, at hindi siya nakaiwas, hinayaan ang hindi tiyak na unos na bumagsak sa kanya, na nahuli siya, ngunit ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Tang Wulan ay nagbibiro lamang. Parang nagtatanong, kahit pwede mo akong bitag pansamantala, paano mo ako mapapatay? Ngunit sa sandaling ito, biglang iniabot ni Tang Wulan ang Sigad Trident sa kanyang kamay sa kanyang kaliwang kamay, at ang kanyang kanang palad ay pumasok sa kawalan, tinatakpan ang dibdib ng Abyss Sovereign. Isang kumpol ng makukulay na apoy ang sumugod sa hugis lotus, na agad na nagbabrand. Ang hiyawan ng pantas ng kalaliman ay biglang umalangaw sa mga manunood. Wulan, ano itong pattern sa kamay mo? Si Guyana ay niyakap ni Tang Wulan, ngunit hindi niya sinasadyang nakita ang kakaibang pitong kulay na pattern ng lotus sa likod ng kanyang kamay. Ha! Nakalimutan ko na. Mukhang. Ang kumikislap na makulay na liwanag, na ipinakita bilang isang apoy sa hugis ng isang bulaklak na lotus, na nakatatak sa dibdib ng Abyss Sage, biglang ang Abyss Sage ay tumunog ng isang walang katulad na hiyawan. Ito ay isang hindi malilimutang nasusunog na sensasyon, hindi lamang nasusunog ang kanyang katawan, ngunit nasusunog din ang kanyang kamalayan. Saan nagmula ang apoy na ito? Galing sa Hali ethnic group. Galing sa kakaibang lahi na sinasabing kabilang sa French Blue World. Ayon sa paglalarawan ng mga Hali noong panahong iyon. Ito ay isang kakaibang lupain ng Shenlan na may 6 na kahangahangang dagat na may 7 kulay at hindi mahuhulaan na mga multo at multo. Ang makulay na apoy ng lotus, ang tunay na apoy ng nasyonalidad ng Woli, ay tinatawag na walang iba kundi hindi nasusunog. Ito ay sa paalala ni Guyana na naalala ni Tang Wulan na mayroon pa rin siyang siga. Nang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa upang himukin ang kumpol ng mga apoy na ito na lumitaw sa unang pagkakataon, siya, na nakarating na sa antas ng Diyos na pangangatawan, ay agad na naramdaman ang magkakasamang buhay ng takot at sorpresa. Alam mo, ang kanyang katawan ay nalampasan ng hindi tumutulo na gintong katawan, naging isang tunay na banal na katawan, ngunit nang lumitaw ang makulay na apoy ng lotus, nakaramdam pa rin siya ng takot sa kanyang sarili. May isip ng isa kung gaano kalakas ang kakayahang magsunog ng apoy na ito. Ito mismo ang inihanda ni Tang Wulan para sa Sage of the Abyss ngayon. Ang hindi tiyak na bagyo ay maaaring bitag lamang sa kalaban sa maikling panahon, ngunit sapat na para sa kanya natatak itong makulay na lotus sa katawan ng Sage sa kailaliman. Ang sigaw ng pantas ng kalaliman ay naging dahilan ng pagkaantala ng lahat ng hukbo ng kailaliman sa isang iglap. Nang muling iwinagayway ni Tang Wulan ang trident ng sigad at tinusok siya sa dibdib, hindi na siya napigilan ng hindi tiyak na bagyo.
Dahil sa pagkakaiba sa cultivation base, naging mas maikli ang kontrol ni Wood Ing Storm sa Abyss Sovereign. Matapos makalaya mula sa hindi tiyak na bagyo, ang Heavenly Sage Rift sa mga kamay ng Abyss Sovereign ay hayagang walisin, at sa sumunod na sandali ay tinaboy niya ang si God's Trident ay biglang hamampas sa kanya. Ang maitim na asol na dugo ay sumambulat, at isang malaking piraso ng laman sa dibdib ng Abyss Sage ay agad na pinutol ng Sky Sage Rift, at itinapon sa hangin kasama ang makulay na apoy ng lotus. Ngunit gayunpaman, ang makulay na halos sa tuktok ng kalaliman na pantas ay kumislap ng ilang beses, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit, at ang makulay na liwanag ay nilubog ng kanyang sariling malalim na asol na liwanag. Mula sa epekto ng makukulay na apoy ng lotus sa kanya, hanggang sa kapag siya ay nakalaya mula sa hindi tiyak na bagyo at pinutol ang kanyang sarili. Ang prosesong ito ay ang oras ng 1 o 2 paghinga. Pero halatang nasugatan siya. Kahit siya mismo ay hindi niya akalain na siya ay magdaranas ng mas matinding pinsala kaysa sa nakaraang pambobomba sa walang hanggang langit. Masyadong mataas ang antas ng maliit na kumpol ng apoy na iyon. Ang sugat sa kanyang dibdib ay nakakakita na ng mga buto na katulad ng mga tao. Katulad na lamang ng mga sugat na mahirap maghilam matapos maputol si Tang Wulan ng Heavenly Sage Rift Abyss. Sa oras na ito, pansamantalang hindi gumaling ang kanyang sugat. Higit sa lahat, ang banal na kamalayan ng sagradong monarko ng kalaliman ay natroma sa isang tiyak na lawak. Ito ang pinakamalaking pagkawala para sa kanya. Dahil walang lugar para suruan siya ng mga Diyos, hindi siya matagumpay na nakalikha ng sarili niyang mga Diyos. Bago walang mga Diyos, ang kanyang mga Diyos ay naipon ng hindi mabilang na mga taon, at ang pinsala sa kanyang mga Diyos ay ang pinakamabigat na dagok sa kanya. Malaki ang epekto nito sa antas ng kanyang tagumpay sa hinaharap ng God Realm. How dare you saktan ako? Ang Abyss Sage ay galit na galit, at nang ang Heaven Sage Rift sa kanyang kamay ay muling bumagsak patungo kay Tang Wulan, nabago na niya ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag, na tinatakpan si Tang Wulan mula sa lahat ng direksyon, na parabang lubos siyang pinaghiwa-hiwalay. Doon lamang malulutas ang puot sa puso. Si Tang Wulan ay may bingzin sa sandaling ito, at habang higit sa oras na ito, mas naging kalmado siya. Ang tanging ikinalulungkot niya ay ang makulay na apoy ng lotus ay napatay ng hindi nasusunog ng mas matagal. Nung tinaboy siya kanina, sinulyapan niya ang mga linya sa kamay niya. Ang makukulay na lotus blossom lines ay halatang malabo, at walang apoy na lumilitaw kahit gaano pa sila na-activate. Malinaw, mahirap gamitin muli ang mga ito sa maikling panahon. Medyo nagsisi siya, kahit siya mismo ay hindi niya inaasahan na napakaganda ng epekto nitong makulay na lotus flame na kahit ang divine consciousness ng Abyss Holy Monarcha ay maaaring masaktan. Kung hindi, tiyak na makakahanap siya ng mas magandang pagkakataon para magamit ito. Siya ay nababalisa noon, dahil ang hukbo ng kailaliman ay sumugod, kaya ginamit niya ito sa unang pagkakataon, ngunit kung tutuusin, hindi niya nakamit ang layunin na masaktan ng gusto ang pantas ng kalaliman. Sa oras na ito, sa pagharap sa napakaraming pag-atake ng Heavenly Sage Rift Abyss, kinokontrol ni Tang Wulan ang katawan ng Dragon God upang lumiit, at ang si God Trident sa kanyang kamay ay muling nagbago sa mga bilog ng halo. Undecided pa rin. Ang dalawang malalaking halberds ay patuloy na pumapalibot at nagbanggaan. Ang matinding presyon ng Heavenly Sacred Rift Abyss ay naramdaman na si Tang Wulan ay hindi makahinga, at nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa kanyang katawan, at siya ay dumudugo mula sa kanyang 7 butas. Gayunpaman, umaasa sa antas ng Diyos na katawan na naabot, kasama ang antas ng Diyos na napabuti ng Dragon God Transformation. Binuhat niya pa rin ito bigla. Nang bumagal ang opens iba ng Sage of the Abyss, ang pagkinang mula sa sinaunang puno ng buhay ay dumating kaagad, at ang pinsala ay gumaling. Sa oras na ito, nagsama-sama sina Tang Wulan at Guyana upang tuluyang makontrol ang Abyss Sovereign. At nagsimula na rin ang isang ganap na digmaan sa larangan ng digmaan. Ang panig ng tao ay nakabuo na ng porma sayon. Sa pagharap sa pagdating ng hukbong kalaliman, ang mga powerhouse ng koalisyon ay bumangon upang harapin ang malakas na kaaway. May asol na liwanag na dumadaloy sa mga mata ng Sky Blue Cow Python, at pinagpag niya ang kanyang katawan. Ito ay naging isang malaking sawa na may haba na 1,000 metro, na may katawan ng ahas na ulo ng toro. Bagamat ang espiritong emperador na ito ay nabuhay na mag-uli, ito ay medyo iba pa rin sa nauna. Una sa lahat, hindi na niya taglay ang antas ng divine consciousness, at ang lahat ay ang rurok sa ibaba ng divine level. Ang nakatayo sa parehong lugar kasama si Daming ay isang laban. Umaasa sa kanyang malakas na kakayahan sa pagkontrol, nabangga niya si Daming. Natagpuan ni Erming ang Lai Emperor. Kung wala ang Heavenly Sacred Rift Abyss, natural ding bumaba ang lakas ni Lai Emperor, at sa ilalim ng head-on collision kay Erming, napigilan siya ng puwersa ni Erming. Ang pagsasama nina Daming at Erming ay ganap na nabayaran para sa pagkamatay ng ilang maladyos. Mula sa pananaw ng cultivation, ang cultivation ni Daming ay hindi sa ilalim ni Hanhai Daoluo Chenzinji, at mas malala pa ito. At halos pareho lang ang lakas ni Erming. Nilabanan ng dalawang malalaking halimaw na hari ang dalawang pinakamalakas na emperador sa isa't isa. Ang ibang malalakas na manlalaro ay naghahanap din ng mga kalaban. Sa ilang sandali, marahas na nagbanggaan ang dalawang panig.
Sa isang marahas na dagandong, lahat ng uri ng artillery na ginagabayan ng kaluluwa ng tao at mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa ay puspusan. Umalangaw-ngaw sa madla ang malupit na pagsabog at ang walang katulad na dagandong. Ang dami talaga ng abyssal na nilalang. Tulad ng sinabi ng Abyss Sage, kapag ang kanyang katawan ay bumaba sa Daoluo Continent, ang pinakamahalagang bagay ay ang ihiwalay ang Lord of the Daoluo Continent mula sa pagsugpo sa Abyss Channel. Sa kasong ito, ang lahat ng mga paghihigpit ay nawala, at ang Abyssal Plane ay maaaring dalhin ang mga abyssal na nilalang sa mundong ito ng walang reserbasyon. Ginamit ng Sage of the Abyss ang Abyss Energy para buhayin ang maraming abyssal power sa anumang halaga. Bagaman ang karamihan sa ika-108 na palapag ng Kalaliman ay nasira sa panahong ito, ang mga powerhouse na kumakatawan sa orihinal na ika-108 palapag ay malapit ng mabuhay muli, at sila ay dinala sa sangkatauhan sa loob ng ilang panahon. Malaki ang pressure sa koalisyon. Lalo na ngayon dahil walang long-range artillery support mula sa dagat, hindi sapat ang level ng artillery fire. Mas maganda ang banggaan ng malakas. Mayroong Shrek Academy, Spirit Spreading Tower, Temple of War, at malakas na suporta mula sa malalaking nakatagong pamilya sa panig ng tao, at walang magiging problema sa loob ng ilang sandali. Gayunpaman, ang pangkalahatang digmaan sa lupa ay nagiging higit na hindi mapigilan, at ang mga butas ay nagsimulang lumitaw sa ilang mga linya ng depensa. Ang malalakas na tauhan ng Tangsek Daoluo Hall ang patuloy na pinupuno ang mga bakanteng posisyon, at halos hindi ito makalaban. Ang pinakakulang sa F sa panahong ito ay mga sandata ng malawakang pagkawasak. Dati para sa kaligtasan, ngunit para rin makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Mayroong antas ng pagsulong at pag-urong. Karamihan sa mga kagamitan ng Soul-Guided Shell type ay nasa gilid ng tatlong pangunahing fleets. Ngunit ang tatlong pangunahing fleets ay nawasak ng Abyss Sovereign, na humantong sa kakulangan ng malakihang mga armas sa pag-atake sa panig ng tao. Higit sa lahat, ang hukbo ng Abyss ay halos walang katapusan, at pagkatapos ng kamatayan, ito ay babalik sa Abyss Plane. Ang mababang antas na mga nilalang sa kailaliman ay mabilis na muling nabuhay, at hindi magtatagal upang bumalik sa larangan ng digmaan. Sa panig ng tao, ang pagkamatay ng isang tao ay talagang namamatay. Sa pagpapatuloy, wala pa ring pagkakataon. Hindi makagalaw sina Tangwulan at Guyana ngayon. Ang dalawang Dragon Spear na nakapalibot sa kanila ay pinigilan ng Heavenly Sage Rift at hindi makaalis mula sa lumalamon na enerhiya sa kailaliman. Bagamat hindi sila kayang patayin ng Abyss Sovereign ng ilang sandali, ni hindi nila kayang lunukan ang enerhiya ng kalaliman. Ang Abyss Sovereign ay hindi kailanman magbibigay sa kanila ng ganoong pagkakataon. Boom! Sa linya ng depensa, sa wakas ay nasira ang isang puwang. Ang nagtatanggol na gabay ng kaluluwa dito ay biglang nabasag, at isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ang malapit ng sumugod palabas mula sa labasan. Sa sandaling ito, isang grupo ng pilak na liwanag ang bumaba mula sa langit at kumalat kaagad. Sa lupa, kumalat ang isang malaking bahagi ng silver light pattern, na sumasakop sa puwang na daan-daang metro ang lapad. Hindi na makagalaw ang mga nilalang sa kailaliman na sumugod dito. Nakulong doon ng buo. Ang nakakulong na si Luog Weixing ay lumitaw sa hindi kalayuan, ang kanyang mukha ay medyo mapatla sa oras na ito, at kinokontrol niya ang napakaraming abyssal na nilalang ng sabay-sabay, at mayroong maraming malalakas sa kanila. Napakahirap din para sa kanya. Gayunpaman, hindi dapat sirain ang puwang. Sa sandaling lumitaw ang isang puwang, malamang na matatalo ito sa maikling panahon. Hanggat ang mga abyssal na nilalang ay lumampas sa linya ng depensa, sila ay susugod patungo sa Daoluo Continent ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na iyon, wala na silang pagkakataon. Sa makatuwid, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang kontrolin ang puwang na ito hanggat maaari. Isang itim na figure ang dumaan, at isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ang naputol at naging abyssal na enerhiya at lumipad palayo. Ngunit si Shu Yucheng ang may hawak ng kanyang death sickle, nag-aani ng malalaking piraso. Ang anim na Shrek na halimaw ay pawang nakikipaglaban sa mga powerhouse ng Abyss King at Emperor ranks. Sila lang ang makakaligtas sa panig na ito. Ngunit sa sandaling tinatakan nila ang puwang, sa hindi kalayuan, nagkaroon ng isa pang dagandong, at isa pang mas malaking puwang ang lumitaw. Ang mga nilalang sa kalaliman ay naglepana na parang isang bangko na sumabog. Tapos na, huli na. Parehong nagpakita ng Cap-Aton sina Shu Yucheng at Luog Weixing sa kanilang mga mukha. Masyadong malaki ang bilang ng mga abyssal na nilalang. Kung ang F ay nasa kanilang kapanahunan pa, na may mga infrasonic na sandata at mabibigat na ayon na sandata, maaari silang makatiis ng isa o dalawa, ngunit ngayon ay masyado silang nanghina sa mga nakaraang digmaan. Lalo na kung walang suporta ng Navy. Ang hukbong panghimpapawid ay nawalan din ng karamihan nito. Paano ako makakalaban nito? Gaano man kahirap sinubukan ni Tangwulan at Guyana ang kanilang makakaya, hindi pa rin sila basta-basta natalo. Sa sandaling ito, biglang may sumigaw mula sa direksyon ng sumasabog na bangko. Mamatay kayong lahat para sa matandang babae, mamatay. Nang marinig ang boses na ito, ang mga ekspresyon ni Shu Yucheng at Luog Weixing ay nagbago ng magkasabay, at halos sabay-sabay silang sumigaw, hindi. Sa hindi kalayuan, biglang lumitaw sa ere ang isang malaking berdeng ahas.
Kaagad pagkatapos, ang kanyang malaking katawan ay sumabog, at ang bawat kaliskis sa kanyang katawan ay nag-spray sa lahat ng direksyon. Kahit saan siya dumaan, may malaking madilim na berdeng ambon. Kahit anong antas ng pag-iral ang abyssal na mga nilalang, hanggat sila ay nahawahan ng kaunti, ang kanilang mga katawan ay matutunaw ng mabilis, na magiging makapal na tubig sa isang sandali o tatlo. Ang mas nakakatakot ay kahit na bumalik sila sa abyssal energy pagkatapos ng kamatayan, hindi pa rin nawawala ang berdeng aura sa kanilang mga katawan. Nang bumalik ang abyssal energy sa abyss, agad nitong nakontamina ang maraming abyssal na nilalang sa paligid nito. Kaya mas maraming abyssal na nilalang ang natunaw para dito. Yiren, isang sigaw ang tumunog, at pagkatapos, isang higanteng oso ang lumundag sa hangin, biglang tinapik ang isang ban sa laman, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay malinaw na nasa isang baliw na sitwasyon. Dati, ang malaking green scale snake ay ang green snake na si Xing Yiren. Sa halaga ng pagsira sa sarili, namumulaklak siya sa kanyang makamandag na berdeng sukat na hari ng ahas sa larangan ng digmaan, na naglaro ng isang mahimalang epekto, ngunit siya mismo ay namatay dahil dito. Matagal nang magkasintahan si Jin Xiong yang nyansaya sa kanya. Paano tayo hindi magagalit kapag nakikita ang sitwasyong ito? Sa simula, lahat sila ay mga kaklase ni Tang Wulan, at minsan ay nakipagkompetensya sila kay Tang Wulan. Sa oras na ito, sa malaking labanang ito, si Xing Yiren ang unang bumagsak. Tumunog ang huni. Natuklasan na ng Abyss GD, na siyang namamahala sa mga manunood, ang sitwasyon at itinuro ang kanyang mga tauhan pababa. Biglang bumaon sa lupa ang mga abyssal energies na nahawahan ng napakalaso na berdeng kaliskis, at hindi na makakalipad sa direksyon ng Abyss Channel. Ngunit sa maikling panahon na ito, isang malaking bilang ng mga nilalang sa abyssal ang nalasan at namatay. Ang presyon sa puwang dito ay sa wakas ay naibsan. Bumili si Xing Yiren ng ilang oras para sa Federal Army sa kapinsalaan ng kanyang sariling buhay. Tinitigan ni Abyss GD ang audience na may malamig na mga mata. Dahil nabuhay na maguli ang Lingdi, hindi pa siya ganap na nakaka-recover sa ngayon. Maliban sa Sovereign of the Abyss, ang Abyss Army ang pinakamataas niyang status sa oras na ito. Mga hanggal na tao, paano talagang harangin ang pansamantalang paglaban ng aking hukbo? Ang matigas na paglaban ay bahagyang maaantala ang oras para sa iyong pagkatalo. Ang malawak na dagat. Ang tahimik na dagat ay madilim, at ang lilang araw sa kalangitan ay pinipigilan ang buong dagat. Nakapila ang mga barko sa isang hanay at mabilis na nagmamaneho sa dagat. Kabilang sa mga ito, sa tuktok ng pinakamalaking punong barko, sa podium, isang binata na nakatayo sa harap ng bintana na nakatingin sa labas ng mundo. Dahil ang lilang araw ay lumitaw sa dagat at ang buong kalangitan ay nagsimulang magdilim, nakaramdam siya ng matinding presyon. Mahirap lang makipag-usap sa karagatan, tapos ngayon sinusubukan ko lang makipag-usap, ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyayari. Wala pang tumpak na balita. Nandito siya, naghihintay lang. Narito na ang balita, kapatid, narito na ang balita. Ang gulo. Isang apurahang boses ang tumunog, at isang batang babae na nakasuot ng sportswear ang sumugod, ang kanyang matingkad na malalaking mata na puno ng pagkabalisa. Ang isang labanan sa pagitan ng Kalaliman, ang Abyss Plane at ang Daoluo Federation ay sumiklab. Ang Holy Spirit Cult ay ganap na nawasak, ngunit ang Master ng Abyss Plane, ang Abyss Holy Monarcha, ay dumating at tinatakan ang aming Daoluo na Master ng eroplano. Ngayon ay kinakalaban niya si Tang Wulan at ang iba pa. Ano ang dapat naming ihinto ni Tang Wulan, kung ano ang maaari niyang ihinto noon, kung ano ang magagawa niya ng husto? Gaano katagal tayo makakarating doon? Kumunot ang noo ni Dai Yian, ano ba ang nangyayari, batang babae? Huwag kang mag-alala, linawin mo muna. Sabihin mo sa akin ang lahat ng balita. Tama, ang batang si Yingting na nakatayo sa podium ay si Dai Yian, Crown Prince ng Starluo Empire. Ang dating mabuting kalaban ni Tang Wulan ay kilala bilang Haring Tigre. At ang babaeng ito na may matingkad na mga mata ay natural na kapatid niyang si Dai Yuner. Bahagyang napatahimik ni Dai Yuner ang kanyang isip at maikling ikinwento ang sitwasyon sa front line. Natanggap ng Starluo Empire at ng Daoling Empire ang balita ng magbukas ang Abyss Channel sa dulong hilaga. Ang pinagmula ng impormasyon ay natural na Tang Sect na humingi ng tulong. Alam na alam ng Tang Sect at Shrek Academy ang kapangyarihan ng Abyss Plane. Sa oras na iyon, nakipag-usap si Tang Wulan sa lahat ng mga nasasakupan at dapat magkaisa ang lahat ng puwersang maaaring magkaisa upang labanan ang Kalaliman. Kaya nagpadala sila ng hudyat ng tulong sa dalawang imperyo, sina Xingluo at Daoling. Ang Daoluo Star ay hindi lamang kabilang sa Daoluo Continent, ngunit kabilang din sa iba pang dalawang kontinente. Sa sandaling bumagsak ang kontinente ng Daoluo at nasakop ng mga nilalang na abyssal, susunod na mawawasak ang buong planeta. Kung kahit ang Daoluo Federation ay hindi makalaban, paano ito magagawa ng Starluo Empire at ng Daoling Empire? Ang kontemporaryong monarko ng Starluo Empire ay isang taong may mahusay na talento at diskarte. Pagkatapos ng maingat na pagtimbang, sa wakas ay pumayag siyang magpadala ng isang fleet.
Gayunpaman, mula sa hitsura ng Abyssal Army hanggang sa paglulunsad ng isang malawakang opens iba, ang oras na ito ay talagang napakaikli. Hanggang ngayon, mahigit 10 araw na lang. At ang dagat ay mahaba, at mayroon pa ring higit sa kalahati ng paglalakbay upang pumunta. Sa oras na ito, naabot na ng frontline ng Daoluo Federation ang sandali ng buhay at kamatayan. Matapos pakinggan ang salaysay ng kanyang kapatid, talagang naunawaan ni Dai Yian ang kabigatan ng sitwasyon. Naturally, alam nilang lahat ang tungkol sa lakas ng militar ng Daoluo Federation. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa ganoong kalakas na puwersa ng Daoluo Federation, kasama ang napakaraming makapangyarihang tao, imposibleng makatagal kahit kalahating buwan. Hindi lamang hindi natuwa si Dai Yian dahil dito, ngunit sa kabaligtaran, labis siyang nag-aalala. Ang Daoluo Federation ay napakabilis na natalo, kung ang Abyssal Army ay dumating sa Starluo Continent, gaano katagal sila makakalaban. Natatakot ako na hindi ito kasing ganda ng panahong kayang labanan ng Daoluo Federation. Gayunpaman, tulad ng sinasabi, gaano man sila kabalisa, wala silang magagawa ngayon. Kuya, ano ang gagawin, ano ang gagawin? Hindi na makatiis si Wulan. Malubha na siyang nasugatan noon. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Habang nagsasalita, malakas na niyugyug ni Dai Yuner ang braso ni Dai Yian. Sabik na sabik. Mapait na ngumiti si Dai Yian, Yuner, walang silbi ang pagmamadali ngayon. Mahaba pa ang ating paglalakbay. Hindi naman natin pwedeng i-teleport na lang ang totoong fleet, di ba? Ikaw. Kakasabi lang niya nito, biglang nagdilim ang mga mata niya, tumigil siya sa pagsasalita, nagningning ang mga mata niya, at dumungaw siya sa porthole. Nang makita ni Dai Yuner ang kanyang ekspresyon, agad niyang itinaas ang kanyang ulo at sinundan ito ng tingin upang tumingin sa labas. Sa ibabaw ng dagat, hindi kalayuan sa harap nila, isang layer ng berdeng halo ang tumaas sa hindi malamang oras, at sa hindi malinaw na paraan, isang malaking humanoid shadow ang lumitaw mula sa ibabaw ng dagat. Tila ito ay isang babae, na tila may hawak na sanga sa kanyang kamay, marahang kamakaway sa direksyon ng kanilang fleet. Atake ng kaaway. Ang buong kahandaan sa pakikipaglaban sa unang antas ng hukbo. Sigaw ni Dai Yian at mabilis na naglabas ng utos. Biglang tumunog ang marahas na sirena sa buong fleet ng Starluo Empire sa loob ng maikling panahon. Ngunit ang dinala ng mga umuugong na sanga ay isang berdeng ilaw at anino. Ang liwanag at anino ay nabalot at naging isang malaking liwanag na takip, na bumabalot at sumasakop sa kanilang buong armada. Kaagad pagkatapos, ang lahat sa paligid ay biglang naging ilusyon, at ang katawan ng barko ay yumanig ng malakas. Lahat ng nasa labas ng maskara ay dumaan na parang shuttle. Sa sumunod na sandali, biglang yumanig ang katawan ng barko, at nawala ang berdeng halo. Parang back to normal na naman ang lahat. Sa oras na ito, mabilis pa ring armado ang Xingluo fleet sa gitna ng tunog ng alarma, at iba't ibang armas ang handang ilunsad anumang oras. Kuya, anong nangyari? Nagdududang tanong ni Dai Yuner kay Dai Yian. Medyo natarante rin si Dai Yian, hindi ko alam. Parang hindi tayo inaatake ng green light. Bakit pakiramdam ko may mali? Report, report. Your Royal Highness, may problema. Hindi ko alam kung bakit, nakikita ng satellite signal namin na nasa north of the Daoluo Continent tayo, malapit sa dulong north. Parang may problema sa instrument. Nagkatinginan sina Dai Yian at Dai Yuner, bumulong si Dai Yuner, Kuya, ano ang sinabi mo? Saglit na nag-alinlangan si Dai Yian, teleport. Hindi pwede. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, isang malalim na dagandong ang patuloy na dumarating, at maging ang dagat ay bahagyang nayanig sa dagandong. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa harap ng Starluo fleet, isang berdeng halo ang kumalat at naging light mask, at pagkatapos ay isa pang fleet, halos kalahati ng kanilang laki, ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Doon. Sa paghusga sa banner ng barko, hindi ba ito ang fleet mula sa Daoling Continent? Teleport, teleport ba talaga? Ang malayong hilaga. Ang mga mata ni Tang Wulan ay puno ng mabangis na kulay, at ang pulang liwanag sa ilalim ng kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap sa ilalim ng takip ng siyam na kulay na liwanag. Siyempre ramdam niya ang sitwasyon sa ibaba. Nang pasabugan ni Xing Yiren ang kanyang sarili, hindi napigilan ng kanyang puso ang kilabot ng marahas. Napakaraming tao ang namatay sa digmaang ito, at karamihan sa mga namatay ay ang kanyang mga kasama, kaibigan at matatanda. Ang digmaang ito, tulad ng isang hilingan ng karne, ay pumapatay ng mas maraming tao. Ngunit ang Abyss Sovereign sa mismong harapan niya ay parang isang malaking rurok na hindi pa rin matatalo. Ang magagawa niya ngayon ay umasa sa suporta ng sinaunang puno ng buhay, at tubili na lumalaban sa kalaban at hindi hinahayaan ang Abyss Sage na iwanan ang kanyang kamay upang makitungo sa iba, ngunit ang magagawa niya ngayon ay wala ng iba pa. Sa bawat oras na ang Heavenly Sacred Rift of the Abyss Sovereign ay nakabangga sa kanyang Sigad Trident, malaking enerhiya ang sumasabog. Dahil sa pagkakaiba sa cultivation base, halos hindi niya nagamit ang Sigad Trident para labanan ang pag-atake mula sa Heavenly Sage Rift ng Abyss. Ngunit may tuloy-tuloy na sugat sa kanyang katawan. Ang galit ng Abyss Sovereign ay tila unti-unting umuurong, at syempre nakita rin niya ang sitwasyon ng labanan sa ibaba.
Sa paghusga mula sa banggaan ng pinakamalakas, halos hindi ito makayanan ng koalisyon ng tao. Gayunpaman, ang bilang ng Abyssal Army ay napakalaki na pagkatapos mawala ang karamihan sa kanyang pangunahing kapangyarihan sa labanan, ang Federation Army ay naging lalong hindi mapigilan. At sa sandaling masira ang dike, lahat ng ginawa ni Tang Wulan at ng iba pa ay mawawala ng saysay. Malinaw na nararamdaman ng pantas ng kalaliman na humihina na ang sigla ng napakalaking sinaunang puno ng buhay sa dikalayuan. Ang suporta nito para sa Tang Wulan ay talagang patuloy na pagkonsumo ng sarili nito. Ilang sandali lang bago natalo si Tang Wulan, ang Diyos ng Dragon, kaya ngayon ay hindi nagmamadali ang Sage of the Abyss. 6,000 taon na akong naghihintay. Bakit nagmamadali saglit? Ang pinakamahalagang bagay ay huwag bigyan ang kalaban ng pagkakataong makabalik. Ang dating makulay na apoy ng lotus ay talagang nagulat sa sambong ng kalaliman. Lalo na ang mga apoy ay maaaring magsunog ng kahit na kamalayan ng Diyos, at ang kapangyarihan ay ganap na antas ng Diyos. Kaya naman, paulit-ulit lang niyang natroma si Tang Wulan, ngunit hindi siya nanganganib na umatake. Sa halip, binibigyang pansin niya ang sumusunod na sitwasyon. Ang desperadong pamamaraan ni Xing Yiren ay ginamit na ng maraming dalubhasa ng tao. Gayunpaman, wala sa mga ito ang may katuturan. Matapos mamatay ang abyssal na nilalang, ito ay bubuhayin mula sa kailaliman. Kung wala ang paglamon ng Silver Dragon Spear at Golden Dragon Spear, ang kamatayan ay isang proseso lamang ng muling pagsilang para sa mga nilalang sa kailaliman. Maliban na lamang kung mayroong higit pang Xing Yiren na maaaring magdumi sa enerhiya ng kalaliman, kung hindi, sandali na lamang bago ang pagkamatay, at ang oras na ito ay magiging napakaikli. Sa oras na ito, biglang, ang malalim na, dagandong, na malakas na ingay ay biglang tumunog ng walang babala, hinayla ang nakasisilaw na apoy ng buntot, at ang mga sinag ng liwanag ay biglang bumaril mula sa malayo at nahulog sa larangan ng digmaan. Upang maging tumpak, nahulog siya sa kampo ng mga nilalang na abyssal. Nagkaroon ng marahas na dagandong, na may mga bagyong may enerhiya at mga bagyong metal na umaalingaw-ngaw sa gitna ng maraming nilalang sa kailaliman. Biglang lumipad sa kailaliman ang sumabog na laman at dugo. Ang malalaking swath ng abyssal na nilalang ay namatay tulad ng pagputol ng trigo, na sumabog ng walang katulad na abyssal na enerhiya. Ang biglaang pag-atake na ito, pabayaan na ang Abyss Plane, ay nagulat maging ng Federal Army. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pag-atake. Si Tang Wulan ay naghahanap ng mga pagkakataon. Sa oras na ito, nang dumating ang maraming pag-atake, ang Saint Monarch of the Abyss ay nagpakita rin ng kaunting kahanga-hangang espiritu. Itinutok ni Tang Wulan ang Sigod Trident sa kanyang kamay, ang kanyang gininto ang dragon na sibat ay sa wakas ay bumaril mula sa bilog ng labanan, at sa isang kisap mata ay tumagos ito sa kaibuturan ng pagsabog. Ang Abyssal Sage ay galit na galit at sumigaw, ang Heavenly Sage Crack ang Abyss Halberd ay biglang naputol, na binasag si Tang Wulan sa hangin. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon kung saan inilunsad ang pag-atake. Mula sa mataas na lugar, bigla kong natano ang malayong dagat, hindi ko alam kung kailan sumulpat ang napakaraming barko. Sa pamamagitan ng satellite observations, nakita na ng mga tao ng Daoluo Federation ang paglitaw ng mga barkong ito sa unang pagkakataon. Bagamat hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga barkong pandigma na ito, at hindi alam ng karamihan sa mga tao ang mga bandila ng Starluo Empire at ng Dowling Empire, walang duda na ang mga barkong pandigma na ito ay nagmula sa mga tao at mga reinforcement. Biglang umalingaw ang mga tagay sa bawat sulok ng Daoluo Federation. Maliban sa isang lugar, ang konseho. Si Molan ay nakatayo sa harap ng rostrum ng Parliament sa oras na ito, pinangunahan ang seremonya ng suporta para sa mga dating sundalo. Nang ilipat ng satellite ang larawan ng dagat, tahimik ang buong konseho. Lalo na ang mga lawi na pinamumunuan ng militar ay hindi makapagsalita, at ang lahat ay natahimik. Ang pagbabalik sa mga hinaing ng may kabutihan ay walang iba kundi ang pagkakaisa. Ito ang pagkakaisa ng sangkatauhan, ito ang pagkakaisa ng lahat ng sangkatauhan. Si Molan ay hindi nanunuya, ngunit sumigaw ng buong puso sa kanyang natatanging matamis na boses. Sa harap ng isang tunay na sakuna. Tinalikuran ni Xingluo at Dowling ang kanilang mga pagkiling at nagpadala ng mga tropa upang tumulong. Bagaman hindi ko alam kung paano sila lumitaw sa bukas na dagat mula sa manipis na hangin, ang kanilang pagdating ay nalutas lamang ang kagyat na pangangailangan. Pinigilan ng mabangis na putok ng artillery ang mga nilalang sa kailaliman, sapat na para pansamantalang mapawi ang pressure sa mga sundalo sa front line. Sa harap na linya, ang mga powerhouse ng Tang sect ay nakilala pa nga mula sa lakas ng pagsabog, na ang mga nakapirming artillery na may gabay na kaluluwa na lumipad palabas dito ay nagmula sa mga kamay ng Tang sect. Sa suporta mula sa hukbong dagat, si Tang Wulan ay napakasigla rin, at desperado siyang sinulsal upang suluhin ang prinsipe ng kalaliman. Huwag hayaang lumaya siya sa pag-atake sa iba. Bagamat ang pagkapatas na ito ay hindi alam kung hanggang kailan ito magtatagal, hindi bababa sa walang panganib ng pagkatalo sa ngayon. Pansamantalang pumasok ang eksena sa isang pagkapatas, at ang matipid na pagsisikap ng hukbong dagat ay sapat na upang pigilan ang hukbong federal na suportahan ito sa mas mahabang panahon. Ang mga supply at reserve ang puwersa ay papunta na sa front line sa napakabilis para sa suporta.
Ito ang sandali ng buhay at kamatayan para sa Daoluo Continent. Ang lahat ng puwersa na maaaring pakilusan at gamitin ay dapat na natural na buhayin ng walang pagsisisi. Ang Heavenly Sacred Abyss Halberd sa mga kamay ng Abyss Sovereign ay muling napailing si Tang Wulan. Bigla niyang sinabi ng malamig, kayong mga langgam, sa tingin mo ba ay maaari mong ihinto ang upuang ito sa pamamagitan ng paggawa nito? Ito ay isang biro. Kung ito ang kaso, pagkatapos ay huwag mag-aksaya ng higit pang oras. Nang sabihin niya ito, nakita ni Tang Wulan ang kanyang walang pakialam na mga mata. Sa sandaling ito, walang mood swing sa Abyss Sage, na para bang pinag-uusapan niya ang pinakakaraniwan at walang kwentang bagay. Isang bakas ng nagbabala na premonition ang lumitaw sa puso ni Tang Wulan. Sa sumunod na sandali, nakita niyang itinaas ng Abyss Sovereign ang Heavenly Sacred Abyss Halberd, na itinanam niya sa kanyang mga kamay. Sabay buka ng bibig at bumubula ang malalim na asol na bibig. Ilaw ng kulay. Nang mag-spray ang malalim na asol na liwanag na ito sa Heavenly Sage crack ang Abyss Halberd, ang lupa sa ibaba ay biglang yumanig ng malakas. Pagkatapos, isang malaking malalim na asol na ilaw ang sumabog. Halos walang pag-aalinlangan si Tang Wulan at muling inilabas ang mahiwagang kasanayan ng hindi tiyak na bagyo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin ng pantas ng kalaliman, nararamdaman niya na kung magagawa ng pantas ng kalaliman ang gusto niyang gawin sa harap niya ay natatakot akong matapos na ang usapin. Gayunpaman, nang ang kanyang bilog ng halo ay malapit nang maglagay sa Abyss Saint King, ang nakita niya ay ang mapanuksong kulay sa mukha ng Abyss Saint King. Ang madilim na asol na liwanag ay sumugod na parang mga alon, at nagkalat pa ang halo. Ito ang unang pagkakataon na napalampas ni Tang Wulan matapos gamitin ang Undefinite Storm at nabigong matrap ang kalaban. Sa oras na ito, ang malalim na asol na liwanag na sumabog mula sa kailaliman ay hindi umaatake sa mga puwersa ng koalisyon ng tao, ngunit parang balyena na lumulunok sa bibig, na patuloy na nilalamon ang nakapalibot na mga nilalang sa kailaliman at ang enerhiya ng abyssal ng mga naunang napatay na nilalang sa kailaliman. Nang mahawakan nito ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay tumalbog halos kaagad. Ang Abyss Sovereign Sky Sacred Rift ay itinuro pababa, at kaagad, ang malalim na asol na liwanag na ito ay tumaas na sa kalangitan, na iniksyon sa pamamagitan ng Heaven Sacred Rift Abyss Halberd. Biglang tumaas ang aura ng Abyss Sage. Muling nagdilim ang langit sa sandaling ito, at ang lilang araw ay naging mas maliwanag, ngunit ito ay puno ng malamig na liwanag. Hindi maganda. Kaya niyang mag-evolve. Itinaas ng Abyss Sage ang kaliwang kamay at idiniin ito sa hangin. Biglang tumigil ang lahat sa paligid niya. Sa larangan ng digmaan kung saan lumilipad ang apoy ng Artilleria, ang lupang katatapos lang sumabog, mga piraso ng putik, mga lumilipad na yelo, mga sirang paa, at ang mga nilalang sa kailaliman at mga sundalong tao na lumalaban ng husto. Maging ang powerhouse ng Extreme Daoluo level, sa sandaling ito, lahat ay tumigas doon. Si Tang Wulan, na kamakaway sa Sigurd's Trident, ay gustong salakayin muli ang pantas ng kalaliman, ngunit naramdaman na lamang niya na parang naipit siya sa putik. Bagamat nakakagalaw pa siya, higit sa 10 beses na mas mabagal ang kanyang bilis kumpara kanina, para bang naging slow motion ang lahat. Sa kalagitnaan ng hangin, mayroon pang ang maraming mga missile sa proseso ng paglulunsad, ngunit sila ay talagang nagyelo doon, hindi na makagalaw pa. Ang mga tagay mula sa malaking screen ay huminto at tumigas. Huminto ang mga alon ng dagat at hindi na makagalaw. Sa sandaling ito, hindi lang isang tao o isang piraso ng langit at lupa ang nagpatibay, kundi lahat ng nasa Daoluo Star. At sa ibaba, may mas lumalakas na malalim na asol na enerhiya na dumadaloy sa katawan ng Abyss Sage, at ang kanyang aura ay patuloy na bumubuti. Sa oras na ito, naramdaman pa niya na siya ay nasa itaas ng Daoluo Continent. Puno ng kasiyahan ang mukha ng sambong sa kailaliman, ang pakiramdam na ang lahat ay nasa kanyang sariling mga kamay, na paborito niya. Kakaiba, ano bang ginagawa ko? Ang Abyss Sage ay tumingin kay Tang Wulan, makikita sa kanyang mukha ang ngiti na mayroon siya noong una siyang dumating sa mundong ito muli. Dahan-daang nagpumiglas si Tang Wulan, gustong magpatuloy sa pag-atake, ngunit kahit anong pilit niya, ang pagpigil sa kanyang katawan ay lumalakas, at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal at mas mabagal. Lahat ng pakikibaka ay walang silbi. Kailangan mong maunawaan na sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ay walang kabuluhan. Sa makatuwid, hindi na kailangang gumawa ng walang kwentang trabaho. Ang lahat ng ito ay walang silbi. Tang Wulan, nagawa mo ng mas mahusay kaysa sa inaakala ko. Mabuti. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa iyo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang katawan ng pantas ng kalaliman ay dahan-daang lumutang pasulong, lumapit kay Tang Wulan, itinaas ang kanyang kamay, at marahang hinaplos ang mukha ni Tang Wulan. Nanginginig lang ang naramdaman ni Tang Wulan, at ang mga goosebumps ay kumalat ng patong-patong. Sa ganoong kalayuan, ang Sage Monarch of the Abyss ay tumitig sa kanya sa nakakabighaning paraan, kung hindi dahil sa iyong pagsisikap, hindi ko makikita ang potensyal ng iyong katawan. Kung tutusin, ikaw ay anak ng hari ng Diyos. Bagamat ikaw ay ngayon, kaya lang na ang iyong katawan ay nakarating lamang sa antas ng Diyos, ngunit paano ang iyong potensyal ay maihahambing sa Demon Sovereign na iyon?
Ang katawan ng Demon Sovereign ay maaari lamang pahintulutan ang bahagi ng aking mga kakayahan na bumaba. Ito ay hinuhusgahan ng antas ng God Realm, na tungkol sa antas ng pangalawang antas ng banal na paninirang puri. At ang iyong tinatawag na martial soul fusion na kasanayan, ay halos hindi na naabot ang ikatlong antas na mga Diyos ay naninirang puri, at kasama ng ubod ng buhay, halos hindi nila ako mabigla. Pero, sinabi mo sa akin sa mga praktikal na aksyon na mas marami talaga ang madadala ng katawan mo. Kailangan ko lang pinuhin ang katawan ng Demon King, at pagkatapos ay sakupin ang katawan mo, para mabawi ko lahat ng sarili ko. Lakas! Kahit hindi ko pa nakakamit ang posisyon ng paninirang puri sa Diyos, ang tunay kong lakas ay maihahambing sa first class na paninirang puri sa Diyos. Natatakot ako na hindi mo ito maiisip. Siyempre, kung gusto mong gamitin ang lahat ng kapangyarihan ko, kailangan mong kunin ang lahat ng pinanggalingan ko sa Abyss Plane, at hayaan ang Abyss Plane na tuluyang mag-overlap sa eroplanong ito. Siyempre, hindi na ito mahalaga. Kung tutusin, itong parehong eroplano ay pag-aari ko. Pagkatapos kong salakayin ang iyong katawan at ganap na sirain ang lahat dito. Pagkatapos, ang lahat ay tapos na. Maraming salamat sa pag-iwas sa aking paglakad sa proseso ng Diyos. Kung hindi, kailangan kong gumugol ng mahabang panahon upang mapabuti ang lakas ng katawan na ito mamatay ay mamamatay. Sa totoo lang, alam mo ba? Sobrang hinahangaan kita. Lalo na ang iyong sobrang artifact. Bagamat kakailanganin ng maraming trabaho upang magamit ito para sa akin, tiyak na sulit ito. Ang isang startup na God Realm ay maaaring sa dalawang super artifact, ano ang hindi ko makukuntento? Mabuti, lahat ay mas perpekto kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, hindi na ako magpapatuloy sa pakikipaglaro sa iyo. Halika, Tangwulan, ibigay mo ang iyong katawan. Akin ito. Sa pagsasalita tungkol dito, ang ngiti sa mukha ni Abyss Saint June ay naging mas matindi, marahas niyang ibinuka ang kanyang bibig, at isang malalim na asol na liwanag ang dumura sa mukha ni Tangwulan. Naramdaman lamang ni Tangwulan na ang kanyang dagat ng banal na kamalayan ay marahas na nagbabago-bago, at isang malakas at hindi inaasahang panauhin ang sumisiksik upang ganap na sirain ang kanyang banal na kamalayan. At sa sandaling ito, sumasailalim siya sa martial soul ni Guyana. Kapag nawasak ang kanyang dagat ng banal na kamalayan, mamamatay din si Guyana. Hindi ito maaaring tapusin ng ganito. Si Tangwulan ay sumigaw sa kanyang puso, ang kanyang malakas na hindi sumusukong kalooban ay nagpabalisa sa kanyang puso. Sa oras na ito, hindi niya kayang alagaan ang lahat. Mawalan man siya ng pagpipigil sa sarili sa hinaharap, wala siyang ibang pagpipilian. Ang tanging paraan ay ang ganap na basagin ang 17 at 18 selyo ng kanyang Golden Dragon King. Ang lahat ng kapangyarihan ng Golden Dragon King ay sumabog. Sa ganitong paraan lamang, marahil ang kapangyarihan ng Dragon God ay maaaring dumating at magkaroon ng pagkakataon na makagawa ng kumpletong pagbalik. Nagbago ang mukha ng Sage sa kailaliman. Nang simulan ni Tangwulan na pukawin ang selyo ng Golden Dragon King, bigla niya itong naramdaman. Nakakaramdam siya ng palpitations ng nakakalokong hininga. Sa sandaling ito, nasa ilalim ng kanyang kontrol si Tangwulan, at halos hindi siya nagdalawang isip na itaas ang kanyang kamay upang tapikin ang ulo ni Tangwulan. Kung ikukumpara sa katawan na ito, mas mahalaga na huwag bigyan ng pagkakataon si Tangwulan na bumalik. Kasing lamig niya, hinding-hindi siya magdadalawang isip sa mga oras na ito dahil sa katawan na mas makakapagpaperpekto sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang si God Trident na nakahawak sa mga kamay ni Tangwulan ay biglang nag-buzz, at pagkatapos, sa noo ni Tangwulan, isang gintong pattern ng si God Trident ang biglang lumitaw. Habang kumikislap ang gintong liwanag, ang mga gintong linya ay naging hininga ng pagkakaisa at bumuhos sa banal na kamalayan ni Tangwulan. Hindi lamang pinatalsik ang divine sense ng Abyss Saint King, ngunit pinakalma din ang panloob na kabaliwan ni Tangwulan, na nagpapahintulot sa huling dalawang seal ng Golden Dragon King na muling maging matatag. Lumipad ang si God Trident, at lumitaw din ang isang figure sa hangin. Ang lahat ay stagnant pa rin, ngunit nang lumitaw ang figurang ito, ang malayong dagat ay biglang naging malinaw na asol. Maging ang langit ay muling naging bughaw. Nawala si Ziyang, at ang sikat ng araw na kabilang sa eroplano ng Daoluo Continent ay muling nagliwanag sa lupa. Sa hitsura ng figurang ito, ang Sage Monarcha ng kailaliman ay hindi naiwasang magbago sa pagkamangha, at ang kanyang figure ay sumabog. Ang asol na mahabang buhok ay nakakalat sa kanyang likuran, at isang napakarilag na damit ang nakatikip sa kanyang matipunong figure. Nang hawakan ang si God Trident sa kanyang palad, isang kakaibang pagkakaugnay ang lumitaw sa buong eroplano ng Daoluo Continent. Pakiramdam. Tangsan. Sumigaw ang Abyss Sage, ngunit halatang may kaunting panginginig sa kanyang boses. Hindi siya pinansin ni Tangsan. Sa halip, lumingon siya, tumingin kay Tangwulan, na nakatingin sa kanya, at bahagyang ngumiti, "Anak, maganda ang ginawa mo. Karapat-dapat kang maging anak ko." Bagamat hindi makagalaw o makapagsalita ang lahat ng tao sa oras na ito, kitang-kita nila ang lahat ng nasa harapan nila. Tangsan, si God Tangsan, isang pamilyar na pangalan sa kanila. Ngunit talagang nagpakita ito sa kanilang harapan, paanong hindi ito magpapagulat at masasabik sa lahat.
Tiningnan ni Tang San ang Abyss Sage na may malalim na mga mata, dumating na ang oras. Matapos sabihin ang apat na salitang ito, iwinagayway niya ang Sigod Trident sa kanyang kamay, at namumulaklak ang mga bilog na gintong halo. Ang parehong ay isang hindi tiyak na bagyo, ngunit ang hindi tiyak na bagyo na ginamit mula sa mga kamay ni Tang San ay tila nakakulong ng langit at lupa. Ang Abyssal Sage ay biglang umatras, at ang Heavenly Sacred Abyssal Halberd sa kanyang kamay ay kamakaway ng galit, sinusubukang putulin ang gintong halo. Gayunpaman, lahat ng ginawa niya ay walang kabuluhan. Kahit gaano pa siya kabilas, lumitaw ang gintong halo sa kanyang katawan, kaya tila napakagaan ngunit walang posibilidad na makatakas. Tulad ng sinabi mo sa aking anak, na ang mga kamay ay sobrang banal na kasangkapan ay iba. Bagamat ang iyong super banal na sandata ay mabuti, ito ay nakakalungkot na hindi ka isang tunay na banal na paninirang puri pagkatapos ng lahat. Ang iyong lakas ay naabot, at ikaw ay may posisyon ng paninirang puri. Ang pagkakaiba ay ang sublimation ng enerhiya. Kung walang suporta ng espiritu, kahit na ito ay isang super artifact, gaano karaming kapangyarihan ang maaari mong gamitin. Isang bilog ng gintong halo ang nakakulong, sa oras na ito, ang kalaliman na banal na monarko ay ganap na nakulong sa loob, hindi makagalaw anumang minuto. Ngunit sa sandaling ito ay hindi siya nagulat at natuwa, biglang humagalpak sa tawa. Nagulat na sabi ni Tang San, ano ang tinatawanan mo? Tumawa ang Abyss Sage at sinabi, syempre tinatawanan kita. Si Tang San ay tila hindi nababalisa, at nagtanong, ano ang nakakatawa sa akin? Sage of the Abyss, kung hindi ka gagawa ng hakbang, baka hindi ko malaman. Gayunpaman, nalantad ka na sa sandaling gumawa ka ng isang hakbang. Isa ka lamang tipak ng kaluluwang nahati dito, at hindi ito magtatagal. Sa karamihan, ito ay binaril sa akin. Sa pagkakataong ito lamang. Nang marinig ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Tang Wulan na lumubog ang kanyang puso. Dahil nakangiti ang Sage of the Abyss dahil dito, siguradong nakadama siya ng kaunting kaganhawahan. Bumantong hininga si Tang San, tama ka. Nang iwan ko ang Sigod Trident kay Wulan, 3 shot lang talaga ang naiwan ko. 2 beses ko na itong nagamit, at ito na ang huling pagkakataon. Pero, masasabi ba, hindi pa ba sapat iyon? Ang hindi tiyak na unos na ginamit ko kasama ang Sigod Trident ay sapat na para matrap ka sa mahabang panahon. Kung tutusin, ito ang pinakamalakas na naiwan ko sa 3 putok. Ngumisi ang Abyss Sage, syempre hindi sapat. Tama, ikaw ang hari ng mga Diyos. Kahit isang maliit na piraso ng napakasagrado na tool na naghahati ng kaluluwa ay hindi maihahambing sa akin. Ngunit, huwag kalimutan, ang aking kapangyarihan ay nasa unang antas na ng paninirang puri ng Diyos. Ang magagawa mo ay bitag lang ako. Kahit gaano pa katagal ang kontrol ko sa mundo. Storm, may time limit ka lang, pero hindi niya ako kayang papatayin. Muling tumawa si Tang San, Holy Monarch, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo. Katulad ng pasasalamat mo sa anak ko kanina. Para ma-occupy ang ating Daoluo continent, naghanda ka ng 6,000 taon. Hindi naman sa hindi mo isinaalang-alang ang foresight. Iisa lang ang punto. Sayang. Ang Sage of the Abyss ay may kahinahinalang nagtanong, nakakaawa. Ngumiti si Tang San at sinabi, sa kasamaang palad, mas matagal ko itong inihanda kaysa sa iyo. Upang may sama ka sa set, naghanda ako ng 10,000 taon. Ang nangyari ngayon ay kasing aga ng 10,000 taon na ang nakalipas. Handa na. Nanatili ang Abyss Sovereign, imposible ito. Paano ka maghahanda? Ang iyong God Realm ay natangay na 10,000 taon na ang nakakaraan. Wala ka na rito, ano ang magagawa mo? Bumantong hininga si Tang San, ang kasakiman ng tao ay nakatadhana na pumasok sa landas ng sobrang bilis ng pag-unlad ng mga gabay ng kaluluwa. At ang high-tech na kalsadang ito ay halos hindi na mababawi. Ito ay hindi may iwasang haantong sa labis na pagsasamantala sa kontinente ng Daoluo at ang paghina nito. Kung ang Diyos ang kaharian ay nariyan pa rin. Sa kasamaang palad, matutulungan ko ang Diyos at tunay na may ayos ang panahon, ang Diyos at ang tunay na kasaganaan ay makakatagpo ng takbo ng panahon. Space, at kailangan kong manatili sa God Realm para mamuno sa pangkalahatang sitwasyon, sa oras na iyon, kailangan kong magplano ng maaga para sa Daoluo continent. Naaalala pa ba ni Sheng Jun ang eksena nang matuklasan mo ang Daoluo Star sa iyong eroplano? Naramdaman mo ba ang pagkakaroon ng Daoluo continent dahil hinawakan mo ang isang paghihigpit sa universo, isang sira-sira na kaharian ng Diyos? Ang Abyss Sage ay malakas na nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang iglap. Ang bagay na ito, kahit nasa buong Abyss Plane, ay alam niya lamang. Muling sinabi ni Tang San, pagkatapos ng patuloy na paggalugad at pagsisiyasat, sa wakas ay natagpuan mo na ang lugar na ito. Sinimulan mong subukang lamunin ang Daoluo Star. Tama iyon. Ang liwanag sa mga mata ng kalaliman na banal na monarko ay naging yelo, ano kaya? Sabi ni Tang San, parang gusto mong lamunin ang Daoluo Plane para makamit ang God Realm. Noon, kailangan kong iwanan ang anak ko sa Daoluo continent, pero hindi ko kilala ang Diyos na tinangay ng magulong oras at espasyo.
Realm, paano ko ito maibabalik sa hinaharap? Pabayaan mo na lang kapag nakuha ko na ang pagkakataong iyon para mabawi niya ang anak ko para mabawi ko ang pagkakataon ng anak ko para lagi ko siyang bawiin. Sa God Realm time. Gayunpaman, ang Dauluo God Realm ay natangay na, at ang eroplano ay hindi na maaaring maging isang Diyos. Paano ito maganda? Upang makabuo ng isa pang God Realm ay nangangailangan ng labis na enerhiya. Bukod dito, ang Dauluo Star ay unti-unting bumababa at nangangailangan ng karagdagang enerhiya. Maraming enerhiya sa buhay ang na-injected. Kaya, nahulog lang ako sa iyo. Sa oras na ito, hindi na nakaramdam ng katawa-tawa si Sage Monarch of the Abyss nang tingnan niya ang nakangiting mukha ni Tang San, naramdaman na lang niya ang isang bugzo ng malamig na hangin na tumataas mula sa kanyang katawan. Sinabi ni Tang San, kaya, inihanda ko na ang planong ito noon pang 10,000 taon na ang nakakaraan. Ang naghihintay ay na-extradite ng banal na monarko ang orihinal na kapangyarihan ng eroplano sa kailaliman sa lahat ng bagay. Pinasalamatan ito ni Tang San. Ginagamit ng Abyss Plane ang paglunok bilang enerhiya nito. Ang isang eroplanong tulad mo ay hindi karaniwan sa universo. Hindi ito mahina sa sarili nito, ngunit natural itong itataboy ng universo. Anumang Diyos na kaharian na makakasalubong mo ay mapapawi ng walang pag-aalinlangan. Ito ang aking gabay. Marahil ay matatalo ka ng mas maaga. Kung tutusin, imposibleng lumaki ka sa mas malakas na antas. Kalokohan mo. Galit na sinabi ng Abyss Sage, niyayanig mo lamang ang aking pananampalataya. Hindi ako naniniwala, ano ang magagawa mo sa akin sa maliit na butil ng kaluluwa na ito? Ang iyong hindi tiyak na bagyo ay maaaring kontrolin ako ng higit sa 1 minuto. Sa oras na iyon, lahat sila ay mamamatay, at ang eroplanong ito ay tiyak na magiging stepping stone ko upang makamit ang kaharian ng Diyos. Marahan na bamantong hininga si Tang San, kung hindi ako lubusang naghanda, paano ko gagawin itong 10,000 taon na plano? Talaga bang iniisip ng santo na ang pisikal na eroplano tulad ng Dauluo Continent ay magiging sapat na mahina para payagan kang mag-shuttle? Kung hindi namin ito sinasadya, hindi ka makakapagtatag ng kahit isang channel. Pagkasabi noon, parang may kinakalkula si Tang San, tumango, at sinabing, tama ang pakiramdam mo, may natitira pang 1 minuto. Hindi, kalahating minuto na lang ang natitira. Pero sapat na ito. Oo. Sa huli, sinabi ko kay Shengjun na sa kontinente ng Daoluo, hindi lang ang anak ko, kundi pati na rin ang mga lolo't lola na nanatili para alagaan siya. Pagkasabi nito, biglang yumuko si Tang San ng malalim na pagpupugay sa hangin. Biglang lumiwanag ang langit. Ang aura na pag-aari ng pantas ng kalaliman ay biglang nawala, at ang makulay na halo ng malaking grupo at ng malaking grupo ay lumitaw mula sa manipis na hangin, condensed at nabuo. Sa huli, ito ay naging isang malaking makulay na martilyo na nahulog mula sa langit. Sa sandaling bumaba ang higanteng martilyo, ang ekspresyon sa mukha ng Abyss Saint Monarch ay mabilis na nagbago, mula sa pagkabigla tungo sa pagkabigla, sa matinding takot at pag-ayaw, hindi, imposible ito. Paanong ang Panginoon ng Dauluo Continent Plane ay mamumuo? Ngunit ang kanyang mga salita ay nahulog hanggang ngayon. Sa kalangitan, ang makulay na higanteng martilyo ay bumagsak, na may walang kapantay na hininga ng takot at kulog, at tumama sa katawan ng kalaliman na pantas. Boom! Ang madilim na asol na liwanag ay bumagsak. Ang pantas ng kalaliman ay sumigaw, at ang kanyang buong katawan ay napunit. Naging hindi mabilang na malalim na asol na enerhiya. Ang malalim na asol na abyssal energies na ito ay nais pa ring makatakas, na kumakalat sa lahat ng direksyon, ngunit ang pinakalayunin ay ang Abyss Channel pa rin. Sa pamamagitan lamang ng pag-iingat ng isang bakas ng kapangyarihan ng pinagmulan sa eroplanong kalaliman maaari siyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang tahimik na lumitaw sa hangin. Ito ay isang babae na may napakagandang hitsura, na may mahabang asul na buhok na nakatabing sa likod niya, at isang mahabang berdeng damit na puno ng sigla. Sa sandaling ito, hawak niya ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan. Ang gintong sibat ng dragon ay naiilawan, at ang liwanag ng sibat ay biglang naging isang mayaman na berdeng ginto. Sa isang iglap, ang berdeng gininto ang liwanag ay naging isang malaking lambat, winalis ang lahat ng malalim na asol na liwanag na gustong kumawala, at mabilis itong nilamon. Ang aura ng Abyss Sage ay biglang hamina at naglaho sa napakabilis na bilis. At sa sandaling ito, sa himpapawid, isang makulay na sinag ng liwanag ang bumungad, na naging isang matipunong lalaki. Matatag ang kanyang mukha, may makapal na kilay at malalaking mata, at natatakpan ng makukulay na sinag ng liwanag ang kanyang buong katawan. Napakaamo ng ekspresyon ng kanyang mukha, na may malabong ngiti. Natigilan si Tang Wulan sa mga eksenang nasa harapan niya. Bahagyang sinampal siya ng makulay na figure, at kaagad, nawala ang paghihigpit sa katawan ni Tang Wulan, at naghiwalay din sila ni Gu Yana, na nagtapos sa kombinasyon ng Dragon God Transformation. Magalang na yumuko si Tang San sa lalaki at babae at sumigaw, Itay, nanay. Tatay, nanay, lolo, lola. Tinitigan ni Tang Wulan ang lahat ng ito na tulala, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakakamangha talaga ang lahat ng nangyari. Ang pitik sa sandaling ito ay hindi na mailalarawan na hindi ka panipaniwala. Lumapit si Tang San kay Tang Wulan, tinapik siya ng mahina sa balikat,
ngumiti at sinabing, nakakita ka na ba ng mga lolo't lola? Tumingin sa kanya si Tang Wulan, tatay, ano ang nangyayari? Sa sandaling sinabi niya ito, si Tang Hao, na nakahover sa hangin, ay natatakpan ng 7 kulay, at si Ayin, na nakasuot ng berdeng damit na may mahabang asol na buhok at mahabang asol na buhok, ay hindi napigil ang matawa. Hayaan mo akong gawin ito. Lumutang si Tang Hao pataas kay Tang Wulan, tinitingnan siya pataas at pababa, at lumipad din si Ayin, ngunit binigyan ng mahigpit na yakap si Tang Wulan. Nang yakapin niya si Tang Wulan, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na hininga. Hindi ba't ang hininga ng sinaunang puno ng buhay na pamilyar sa hininga ng buhay? Sa sandaling ito lamang niya malinaw na naramdaman na ang aura ng sinaunang puno ng buhay na ito ay mabilis na sumibol at patuloy na bumubuti. At ang abyssal energy na kumakalat sa hangin sa kanilang paligid ay nagmamadali patungo sa katawan nina Ayin at Tang Hao na parang dagat ng mga ilog. Maging ang Abyss Channel ay pareho. Mula sa channel na iyon, may dagandong paminsan-minsan, at mas maraming enerhiya sa kailaliman ang patuloy na bumubuhos sa Daoluo Continent at sa katawan ng dalawang ito. Nakangiting tumingin si Tang Hao kay Tang Wulan, at sinabing, sa simula, ang ating Daoluo God Realm ay may problema. Una sa lahat, nagkaroon ng alitan sibil. Ang Diyos ng pagkawasak sa pagitan ng 5 hari ng Diyos ay nagpasimula ng isang paghihimagsik dahil sa hindi pagkakatugma sa mga ideya ng iyong ama at sinubukang kontrolin ang God Realm. At sa oras na iyon, ang iyong ama ay nabihag, dahil ang iyong ama ay nabuntis sa iyo, dahil ang iyong ama ay nabuntis. Ay pansamantalang may control sa God Realm. Ang God of Destruction ay pilit na itinaguyod ang shield ng God Realm, sinusubukang palakasin ang God Realm. Gayunpaman, ang depensa ng God Realm ay mahina. Sa sandaling ito, ang sakuna na hinulaan ng iyong ama ay darating. Time and space turbulence ay dumating. Sa oras na iyon, ikaw ay isinilang lamang, ang Diyos ng pagkawasak ay napagtanto ang kanyang pagkakamali, at kasama ng kanyang asawa, ang muling naghain ng Diyosa at depensa ng kanyang buhay. Sa oras na iyon, ang mga napigilan ng mga Diyos na The Golden Dragon King ay biglang nagmadaling lumabas sa selyo sa oras na iyon, upang labanan ang kaguluhan ng oras at espasyo, hindi niya ito maalis sa unang pagkakataon, kaya't sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon ng Golden Dragon King na ipasok ang kanyang diwa sa iyong katawan, sinusubukan mong pasabugan ang iyong ama. Noong oras na iyon, gusto ng iyong ama na mamuno sa God Realm, ngunit hindi niya makitang mamatay ka. Kaya naman 18 seal ang inilagay sa iyong katawan, na tinataka ng kapangyarihan ng Golden Dragon King. Upang maiwasan ang espiritu na pasiglahin ang enerhiya ng Golden Dragon King, ito ay nagpabalik sa iyo sa Daoluo Continent. Tanging sa isang lugar kung saan unti-unting nabubuhay ang espiritu at hindi ka makakaligtas. Ngunit paano siya makatitiyak na may iwan kang mag-isa sa kontinente ng Daoluo? Kaya, nanatili kami ng iyong lola dito para alagaan ka ng palihim. Dahil kung wala ang God Realm, wala rin tayong Diyos. Lugar ng paninirang puri. Upang mabuhay magpakailanman at maaligon ka. Bukod dito, kinalkula ng iyong ama ang eroplanong kalaliman. Kaya't bago mo iwan si Dulo, ang iyong ama. Ang lola ay isinama sa ginintoang sinaunang puno ng Shrek Academy at naging pangunahing buhay ng eroplano. Nang marinig ito, biglang natauhan si Tang Wulan, at bamulong, hindi nakakagulat na ako ay magiging isang anak ng kalikasan, hindi nakakagulat na ako ay magiging isang pabor sa eroplano, ito ay lumabas. Hindi napigilan ni Tang Hao at Ayin na matawa. Nang tumingin muli si Tang Wulan sa kanyang ama, puno na ng paghanga ang kanyang mukha. Kahit na ang God Realm ay natangay, ang kanyang ama ay nag-iwan pa rin ng napakaraming bakhan, iniwan ang kanyang lolo at lola upang bantayan siya. Ang lahat ng ito ay para sa aking sarili. Ngumiti si Tang San at sinabi, malapit nang maglaho ang aking kaluluwa. Anak, naghihintay sa ating pagbabalik, tiyak na babalik kami ng iyong ina. Pagkatapos lamunin ang kalaliman ng eroplano sa pagkakataong ito, ang Star Daoluo ay magpapatuloy sa loob ng 10,000 taon. Walang problema. Tandaan, upang pamunuan ang mga tao at mga espiritong hayop na mamuhay ng mapayapa, ang biological imbalance ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Tatay. Namula ang mga mata ni Tang Wulan nang marinig niya na malapit nang mawala ang kaluluwa ng kanyang ama. Gatlang M. For more videos,